Ikakasal na sana si Ayani at Zack nang aksidenteng naibigay ng dalaga ang kanyang pagkababae sa isang hindi nakilalang lalaki. Pagkalipas ng isang buwan ay nabuntis siya na inakala ni Ayani na si Zack ang ama. Ngunit nalaman nila iyon pareho pagkalipas ng 3 taon nang kinailangang salina ng dugo ang isa sa mga triplets. Hindi iyon nagmatch kay Zack. Dito nagbago ang lalaki. Sukdulang patayin siya nito. Nang malaman ng kanyang biyanan ang nangyari, nagplano itong ipaampun ng triplets. Ang nais nito, sariling dugo ng mga Imwalde lamang ang tanging tagapagmana ng kayamanan ng pamilya. Dito nagawang itakas ni Ayani ang kanyang mga anak palayo kay Zack at sa malupit na biyanan. Ano nga bang nag-aantay sa mag-iina? Sa papaanong paraan itataguyod ni Ayani ang kanyang 3 anak? Hindi mapigilan ni Ayaning mapahikab sa kabila ng ingay sa kanyang paligid. Andito siya ngayon sa isang event kung saan isinama siya ng kanyang asawa. Habang ito naman, masayang nakikipag-usap sa maraming guest. Tahimik lamang siyang nagmamasid sa paligid at pinagkasya ang sarili sa isang sulok. Wala naman kasi siyang kakilala sa lugar na iyon dahil ang mga naroon kilala sa larangan ng negosyo. Sa totoo lang, wala siyang balak na sumama sa asawa, kundi lang ikagagalit nito. Oo, 3 taon na siyang kasal kay Zack at may 3 na ring anak. Anak na hindi bunga ng pagmamahalan nila ni Zack, kundi dahil sa isang gabing pagkakamali. Napapikit si Ayani upang balikan sa kanyang gunita ang mga nakaraan. Naipit siya noon sa traffic habang pauwi na. Sa malas ay nasiraan pa siya ng sasakyan. Bumaba siya ng kotse upang humingi sana ng tulong. Ngunit isang lalaki ang nakita niyang nakasandal lang sa poste. Sapo ang dugo ang braso. Sa pag-aalala niya sa lalaki, dinala niya ito sa isang klinik, sakay ng taxi upang ipagamot ang sugat. Pagkatapos, hiniling ng lalaki na ihatid siya nito sa isang address. Hindi rin siya pinayagan ng lalaki na makaalis, lalo at gabi na. Habang inaalalayan itong humiga sa kama, nadulas silang dalawa at napayakap ito sa kanya. Sabay pa silang natumba sa sahig. Nakalimutan niyang ikakasal na siya kay Zack nang halikan nito at natangay sa halik ng estrangherong lalaki at naibigay ang kanyang sarili dito. Kinabukasan, mabilis siyang umalis na din na nakipag-usap sa lalaki. Sa kabila ng nangyari, patuloy pa rin ang kasal nila ni Zack at wala pang ang 1 buwan, nabuntis siya. Triplets pa nga ang naging bunga na sa pag-aakala niya, si Zack ang ama, ngunit nagkamali siya. 2 taon pa lang ang isa sa mga triplets niya nang magkasakit ng dengue. Kinailangang salinan ito ng dugo at hindi nagmatch ang dugo nito sa ama. Sino nga man ang triplets, Ayani? Sino? Tanong sa kanya noon ni Zack na galit na galit. Hindi siya makasagot noon at hindi alam ang sasabihin. Tsaka lang nag-sink in sa utak niya ang lalaking minsang tinulungan na gumalaw sa kanya. Pero hindi niya inamin sa asawa. Dahil bukod sa hindi niya alam ang pangalan, hindi niya na matandaan ang mukha nito. Hindi ko alam, Zack. Malakas na sampalang tumama sa mukha niya at sinakal pa siya nito. Ang sabi papatayin siya kapag hindi nagsabi ng totoo. Sinungaling ka, Ayani. Manluloko. Hindi ko anak ang triplets. Anak mo sila sa ibang lalaki. Niloko mo ko. Puno ng galit ang boses ni Zack. Hindi siya tumugon, kundi panay iyak lamang. Hay, mula sa likuran ni Ayani ang boses na iyon na nagpabalik sa kanyang wisyo. Sinuyod niya ng tingin ng lalaki, ngunit hindi ito pamilyar sa kanya. Hindi niya ito pinansin dahil bawal siyang makipag-usap sa ibang lalaki, kundi ikamamatay niya yun. Siloso si Zack at dila lang ang walang latay kapag nagkamali siya. Nakita niyang pumuesto sa kanyang harapan ang naturang lalaki at nakangiting na masyalang mga mata sa buong mukha niya. Kinunutan niya ito ng noo at kinakabahan tsaka siya tumayo sa kinauupuan upang iwasan ito. Mahirap na at baka makita sila ni Zack. Pero mabilis siyang hinawakan ito sa braso at sa pagkagulat ni Ayani, bigla siya nitong hinaltak palayo mula sa karamihan ng tao. Lingid kay Ayani na kanina pa may 2 pares ng mga mata na nakamasid sa kanya, si Marco Altamonte. Hindi kasi mawala sa isip niya
Ang tila pamilyar nitong muka nang masilayan kanina, kaya pumwesto siya malapit sa babae. Hindi niya lang sigurado kung ito ba ang babaeng nakasama niya 3 taon na ang nakalilipas. Pagkakita na kinakaladkad ng isang lalaki ang naturang babae, naalarma ang binata. Mabilis na sinundan ng dalawa at kuyumang kamao. Nakita niya kasing nagpupumiglas ang babae, kaya alam niya na hindi nito iyon kilala. Habang si Zack ay abala sa pakikipag-usap sa kanyang business partner, nang lumapit ang ex-girlfriend niyang si Sheila. Lasing na ang babae dahil namumungay na ang mga mata. Hindi maikakaila kung bakit ito nasa event na yun. Isa si Sheila sa kanyang new investors. Nag-appoint na rin siya ng meeting bukas upang sa office na nila pag-usapan ang tungkol sa bagay na iyon. Binati kaagad siya ng babae at humalik pa sa kanyang pisngi. Very close pa rin sila tulad ng dati. Kung hindi lang umalis si Sheila noon, baka hindi sila ni Ayani ang nagkatuluyan. Hindi sana sumasakit ang ulo niya sa babaeng ito. Tumagal ang usapan nila nang mapansing wala si Ayani sa kinauupuan nito kanina kung saan niya iniwan. Nang akmang tatalikod, pinigilan siya ni Sheila sa kanyang braso. Mabilis na pumaikot ang mga braso nito sa kanyang leeg at siniil siya ng halik sa labi. Napamaang si Zack sa ginawa nito. Hindi niya alam na may epekto pa pala sa kanyang babae. Nawala sa isip niya si Ayani. Nakalaunan, tumugon sa halik nito at lalo pa niyang hinapit at dinala patungo sa dilim. Dito ay naging mas mapangahas ang sunod na halik ni Zack. Napasigaw naman si Ayani nang isandal siya ng lalaking kumaladkad sa kanya sa dilim at kuyumusin ng halik sa labi. Dinala siya nito sa likod malayo sa karamihan ng tao. At dahil sa ingay ng paligid, walang makarinig sa sigaw niyang humihingi ng saklolo. Hanggang sa kalaunan, bigla na lang itong lumayo sa kanya at natembwang sa kanyang harapan. Lamog sa suntok ang mukha ng lalaking manyak bago ito tantanan ni Marco ng suntok nang maabutang may ginagawang masama sa babae. "Papatayin kitang hayop ka!" At sa huling suntok niya, nawalan ito ng malay. "Tama na." Tsaka lang niya napansing inaawat na pala siya ng babae. "Are you okay?" Nag-aalalang tanong ni Marco sa babae. "Okay ako, salamat." Madali nitong inayos ang suot at nagpaalam sa kanya. Naging maagap naman si Marco dahil nais niya itong makilala. Pero binawi iyon ni Ayani sa takot na makita sila ng asawa at nagmamadaling tumalikod. Habang sinusundan ni Marco ng tingin ng dalaga palayo sa kanya, naalala niya ang unang gabi nilang pagkikita. Sugatan siya noon at nadaplisan ng kalaban na nais pumatay sa kanya. Mabuti na lang at kasama niya si Roland, isa sa kanyang mga tauhan. Iniligtas nito ang buhay niya at hinabol pa ang kalaban. Napasandal siya sa poste at balak sana niyang talian ng sugat, pero may babaeng biglang lumapit sa kanya. Nag-offer ito ng tulong sa kanya. Dinala siya sa isang klinik kung saan ginamot ang kanyang sugat at pagkatapos nakiusap siyang ihatid nito sa hideout. Doon na hindi niya kayang tanggihan ng bagong damdamin na umusbong sa kanyang puso. Ito ang babaeng kauna-unahang bumihag sa kanyang kamalayan at nakalimutan niyang nandito siya sa Maynila para sa isang misyon. Kailangan niyang hulihin si Feliciano na kalaban ng kanilang angkan, ang kumitil sa buhay ng kanyang ama. Inasa siya ng kanyang tito Demetrius upang matutong makipaglaban. Sa pagkakaalam niya, malaking sindikato si Feliciano na pumatay sa kanyang papa matapos pa kailaman na noon ang iligal nitong negosyo. Pulis kasi ang kanyang ama, kaya binangga nito ang isang grupong nagngangalang Black Phantom. Ang misyon niya ay pagbayarin si Feliciano sa pagpatay nito sa kanyang papa at ilang linggo na rin siyang nagpaplano bago ang kanilang engkwentro at yun yung time na natunugan sila at nasundan ng mga tauhan nito. Pagkatapos ng namagitan sa kanila ng babae, tinapos muna ang kanyang misyon kay Feliciano bago ito hinanap. Ngayong natagpuan niya na ito, hindi siya titigil hanggat hindi napapa sa kanya ang babae. Aalamin niya kung paano ito makukuha. Pagbalik ni Ayani sa kanyang upuan, saktong naroon na si Zack at galit na nakatingin sa kanya. "Saan ka galing?" Galit nitong hinaklit ang kanyang braso. Sa pagkagulat,
Napahiyaw siya pero tinakpan ni Zack ang kanyang bibig bago pa man may makapansin. Zack, nasasaktan ako. Reklamo niya sa mahigpit nitong hawak sa kanya. Talagang masasaktan ka kung hindi mo sasabihin sa akin kung saan ka galing. Wika pa nito na nanlisik ang mga mata. Kinaladkad siya sa dilim at doon piniga ang kanyang baba upang magsalita lamang. Napaluha na sa sakit si Ayani. Nagbanyo lang ako, Zack. Pagsisinungaling niya na lamang upang mawala na ang galit nito. Dahan-dahan itong tinanggal ang mahigpit na pagkakahawak sa kanya bago nagsalita. Mauna ka na sa kotse at susunod ako. Pagkasabi nito, tuluyan siyang binitiwan at nagmamadaling tumalikod. Nanginginig ang kanyang buong katawan sa takot kay Zack nang biglang may bultong lumabas mula sa dilim. Nagulat pa siya at nanlaki ang kanyang mga mata. Marahan ang naging lapit nito sa kanya, habang siya naman ay napapaatras. Nakita ko ang ginawa ng lalaking yun sa'yo. Okay ka lang ba, miss? Nag-aalalang tanong nito sa kanya. Huwag kang lalapit, parang awa mo na. Takot na sabi ni Ayani sa pag-aalala na makita siya nito. Nagmamadali ang kanyang naging hakbang para umiwas sa taong hindi niya kilala, pero sinundan siya nito. Miss, hindi mo ko nakikilala. Nagkita na tayo dati at… Hindi na naituloy ni Marco ang sasabihin nang may sumuntok sa mukha niya. Sa lakas noon, bahagya siyang nahilo. Naipilig pa niya ang kanyang ulo. Napahiyaw naman si Ayani nang makita si Zack. Sino kang Herodes ka? Tanong pa kailan mo sa asawa ko, ha? Galit nitong tanong kay Marco. Hawak na noon ni Zack ang braso ni Ayani at pinipiga pa. Zack, hindi ko siya kilala. Takot na umiling-iling si Ayani at nagsimula na rin itong umiyak. Bro, bitiwan mo siya, nasasaktan siya. Nagtitimpi sa galit si Marco. Bakit, sino ka ba sa akala mo? Asawa ko to. Gagawin ko lahat ng gusto ko. Kung sino ka man, umalis ka na. Sigaw ni Ayani kay Marco. Halika na, Zack. Umuwi na tayo. Takot na sabi ni Ayani. Alam niyang galit na ang asawa dahil sa estrangherong lalaki. Masama itong tiningnan ni Zack. Bago nga siya kinaladkad at dinala sa loob ng kotse. Wala itong kibo na binubuhay ang makina ng sasakyan at humarurot pa uwi. Napabuntong hininga naman si Marco. Nagkamali siya sa babae. Akala niya ito ang nakasama 3 taon na ang nakalilipas, pero hindi pala. Nanlulumo siyang bumalik na rin sa kanyang kotse. Hindi siya nito matandaan. Ibig sabihin, mali ang babaeng yun. Umalis na tayo. Utos niya kay Roland. Nag-aantay sa kanya sa loob ng sasakyan. Sir, anong nangyari sa'yo? Nakatingin ito sa mukha niya. May lamat ng suntok doon, gawa ng lalaki kanina. Wala to. Aniya na umupo na sa likurang bahagi ng sasakyan. Hindi na nag-usisa pa si Roland at binuhay ang makina ng sasakyan. Pagdating ni Zack at Ayani, napagewang ito sa malakas na sampal ng asawa. Soundproof ang silid, kaya walang makakadinig sa sigaw ng babae. Hindi naniniwala si Zack na hindi niya kilala ang lalaking iyon. Nagmamakaawa siya sa asawa. Tingin mo paniniwalaan kita, ha, Ayani? Kahit kailan, madumi kang klaseng babae. Anito't unti-unting hinuhubad ang suot na belt. Take off your clothes now, Ayani. Makapangyarihang utos nito sa kanya habang mahigpit na hawak ang sintron sa may kamay ni Zack. Maawa ka sa akin, Zack. Wag. Malakas na hampas ng sintron nang tumama sa kanyang katawan, kaya napaliyad siya sa sakit. Umaalingaw-ngaw ang malakas na sigaw sa loob ng kwarto. Muli siyang hinampas nito, kaya natumba si Ayani sa ibabaw ng kama dahil sa matinding sakit. Noon pa man niloloko mo na ako, Ayani. Hindi ka naging kontento sa akin. Hanggang ngayon hindi ko pa alam kung sino ang ama ng triplets. Pinagtatawanan mo siguro ko dahil ginawa mo akong tanga. Kaya hanggat hindi mo inaamin sa akin ang kataksilan mo, pahihirapan kita. Naiintindihan mo? Isa pang gigil na hampas ang halos magpawala sa ulirat ni Ayani. Nanginginig ang kanyang kalamnan sa sakit. Zack, tama na. Parang awa mo na. Pagmamakaawa niya habang namamaluktot. Pero hindi siya nito pinakinggan. Bagkus, isa-isa nitong hinubad ang sariling damit at siya'y kinubabawan at walang awang inangkin ng paulit-ulit sa kabila ng kanyang pagmamakaawa. Kinabukasan,
Pinilit ni Ayaning gamutin mag-isa ang sarili. Yung sa likod lang talaga ang hindi niya kaya. Napakahapdi noon, nanginginig pa rin ang kanyang katawan. Hindi niya maiwasang umiyak sa nangyari kagabi sa kanya. Ano bang dapat niyang gawin? Gusto niya nang layasan ng asawa. Dahil sa tuwing magsiselos ito, sinasaktan siya. Pero iniisip niya ang mga anak niya. Habang ginagamot ang sarili, napaigtad si Ayani nang marinig ang malalakas na katok mula sa labas ng banyo. Mabilis siyang nagpahid ng luha, tsaka nagbihis bago binuksan ang pinto. Galit na noon at nanlilisik ang mga mata ni Zack ng kanyang nabungaran. Nasa baba si Papa. Wag na wag kang magsusumbong sa ama mo. Binabalaan kita, Ayani. Galit nitong piniga ang kanyang baba. Oo, Zack. Hindi ako magsusumbong, pangako. Umiiyak niyang wika dahil sa takot niya rito. Mabuti, ayusin mo ang sarili mo. Ngumisi ito bago siya pinasadahan ng tingin at iniwan. Naroon pa din ang takot ni Ayani sa kanyang asawa magpahanggang ngayon. Kaya ayaw niya nang magalit pa si Zack ulit na nagmadaling kumilos. Nagsuot siya ng mahabang damit para hindi halata ang mga pasa sa katawan niya. Sa baba ay nag-aantay ang kanyang biyenang babae sa harap ng mesa. At naroon ang kanyang papa. Masigla siyang humarap sa kanyang ama na hindi ipinahahalatang may mga pasa sa kanyang katawan at may mga iniindang sakit. Ayaw niyang mag-alala ang kanyang ama, kaya sa kabila ng pagmamaltrato sa kanya ni Zack, never niyang sinasabi sa ama. Kaya makikitang magiliw ito kay Zack at malaki ang tiwala sa lalaki. Wala rin itong alam sa kanyang nakaraan na hindi si Zack ang ama ng kanyang triplets, kundi ang lalaking minsang nakasama sa isang lugar. Binati niya ang ama at nag-bless. Tsaka umupo at pinilit kumain kahit na walang gana. Wag lang siya nitong mahalata. Ipinagpapasalamat na lang niyang walang napansin ang kanyang ama sa kanya. Matapos kumain, pinagdiskitahan naman ito ang mga apo. Malalaki na kasi ang mga ito at sumasabay ng makipaglaro sa abuelo, habang siya naman masayang-masayang pinagmamasdan ang mga anak niya. Matapos makipaghiwalay ang kanyang ina noon sa kanyang ama, wala na siyang balita rito. Iniwan sila nito dahil sa ibang lalaki. Kaya tanging ama na lang niya ang natira sa kanya. At sana masaya na ngayon ang mama niya kung nasaan man ito. Isang linggo pa ang lumipas na naging matahimik sila ni Zack. Hanggang sa isang gabi, may natanggap siyang larawan ng isang babae at lalaking naghahalikan. Nakadama siya ng panlalamig at hindi alam ang gagawin pagkakita sa huling larawang pinasa sa kanya. Si Zack iyon na nakapatong sa babae at gumagawa ng kahibangan. Nakadama siya ng pagkadismaya sa asawa. Hindi makapaniwalang may iba itong babae. Tinawagan niyang nagpasa ng larawan na iyon pero hindi niya makontak. Iniisip ni Ayani na baka sinisiraan lamang nito si Zack, pero nagsimula na siyang maghinala. Inaamoy niya ang hinubad nitong damit at tinitignan ng mga bulsa. Resibo mula sa hotel ang nakita niyang nasa bulsa nito isang umaga. Kaya naman, tinungo niya ang naturang hotel upang hingi ng CCTV footage. Nakalagay sa resibo ang oras, kaya naman nahanap kaagad iyon sa files. Sa kuha ng video, masayang pumasok si Zack sa hotel kasama ng isang babaeng sopistikada. Hindi ito pamilyar sa kanya at tingin ni Ayani, matagal na ang dalawa dahil komportable na sa isa't isa ang mga ito. Nang umuwi kinagabihan si Zack, gustong-gusto niya itong kumprontahin. Pero sigurado siyang sasaktan lang siya ng asawa. Iniyak na lang niya ang sakit na nararamdaman sa ginawa ni Zack dahil sa panluloko nito sa kanya. Lingid kay Ayani, si Sheila mismo ang nagpadala ng picture kay Ayani. Ang gusto niya, makipaghiwalay si Zack sa asawa nito at siya ang pakasalan. At hindi siya titigil hanggat hindi nagkakasira ang dalawa. Sa umagang iyon habang pinaliliguan ni Ayani ang tatlong anak, may naulinigan siyang sasakyang papasok sa loob ng garahe. Napasilip siya sa bintana. Isang puting sasakyan ang gumarahe sa harap ng mansyon. Kalaunan ay pinatawag siya ng maid at may importanteng sasabihin ng kanyang biyanan na kanyang ikinagimbal. Ipaaampon kasi nito ang kanyang mga anak dahil sa hindi raw ito anak ni Zack. Ma'am, paano niyo po ito nagagawa sa mga anak ko? Naghihinanakit niyang tanong. Ayani, hindi si Zack ang ama ng triplets. Alam natin yan. Hindi ko sila matatanggap bilang apo ko. Ang sabi nito. Sinikap niyang kumalma kahit gusto niyang magalit.
Pero nakapagdesisyon siya na sa araw ding yun, itakas ang kanyang mga anak kahit anong mangyari. Hindi niya ipaaampon ng triplets. Wala na siyang rason para manatili pa sa bahay na iyon. Pero pumirma siya sa adoption paper para mapaniwala na siya ay pumapayag para lang makampante ang biyanan. Nang makitang nakangiti ito, ay isang desisyon ng kanyang napagpasyahan. Itatakas niya ang triplets. "Mga anak, aalis tayo ha." Kausap niya sa mga bata habang binibihisan ng tatlo. Napapatingala pa ang mga ito sa kanya. Hindi pa mauunawaan ng kanyang mga anak ang anumang plano niya. Umiiyak siyang nag-iimpake habang iniisip kung saan pupunta. Nang maalala ang ama, tinawagan niya ito. Uuwi siya sa kanila pero hindi sila pwedeng magtagal. Siniguro niyang abala ang maid sa likod bahay at ang biyanan nagpapahinga na sa kwarto. Bago isa-isang inilabas ang kanyang mga anak, dala ang isang malaking travel bag na naglalaman ng mga mahahalagang gamit. Abot-abot ang kanyang dasal habang inilalabas ng bahay ang kanyang mga anak. Agad siyang tumawag ng taxi habang ang kanyang mga anak tuwang-tuwa dahil sa sinabi niyang mamamasyal sila. Matapos isakay sa taxi ang mga bata, maging ang kanyang bag, tsaka pa siya nakahinga ng maluwag. Agad siyang nagpahatid sa taxi driver. Tsak niyang handa na rin ang kanyang ama dahil sinabi niyang nais magbakasyon sa Isabela na probinsya ng papa kasama ang mga bata at doon niya nasasabihin ang lahat ng nangyayari sa kanya kapag nakalayo na sila. Pagdating sa bahay, nagpaalam siya sa taxi driver na may dadaanan lang at hindi magtatagal. Iniwan na nga lang niya ang mga bata sa loob ng taxi dahil ang kanyang ama lang naman ang dadaanan niya. Pero natigagal si Ayani nang madatnan si Zack. Nakausap ang kanyang ama. "Anak, tinawagan ko na si Zack para siya na ang maghatid sa atin sa bus station." Nakangiting sabi ng kanyang ama. Kita niya ang nakakatakot na reaksyon sa mata ni Zack sa pagkakataong yun. "Zack?" Takot niyang naibulalas nang lapitan siya nito at pasimpleng pigain ang kanyang braso. Hindi naman iyon napansin ng kanyang ama. Alam niyang wala itong alam sa nangyari sa kanila ni Zack, kaya wala itong kasalanan. Hindi niya lang alam kung anong kayang gawin sa kanya ni Zack ngayon. Kailangan makaisip siya ng paraan para makaalis at makatakas sa lalaki. "Pa, mag-uusap muna kami ni Ayani ha." Paalam ni Zack na hindi na hinintay pang makasagot ang kanyang ama at paakbay na siyang dinala sa labas. Isinara nito ang pinto at galit na humarap sa kanya. "Tatakasan mo ko? Akala mo ba hahayaan kong mangyari to ha?" Hindi niya na napigilan ang pagpatak ng kanyang mga luha matapos siyang sakali ni Zack. Nanlilisik ang mga mata nito sa matinding galit, lalo na nang dalawang kamay niya ang ginamit para sakalin siya. Napahawak siya sa mga braso nito nang maramdaman ang paninikip ng dibdib at hindi na makahinga. Habang nagpupumigla si Ayani sa pagkakasakal ng asawa, bigla itong bumalandra sa semento nang may isang lalaking sumuntok kay Zack. Nagkakandaubo na siya nang mabitiwan ng asawa. Nagulat pa siya nang makilala ang lalaking may kagagawan sa pagbulagta ni Zack. Walang iba kundi ang lalaking nakita niya sa event. Kung paano at bakit nakarating si Marco sa lugar ni Ayani, dahil matapos ang encounter nila sa event ng babae, hindi na ito nawala sa kanyang isipan. Kahit pa nga sa kanyang panaginip pumapasok ito. Kaya ipinahanap niya kay Roland ang address nito at ipinaalam ang background ng babae. Hindi man siya sigurado kung ito nga ang nakasama niya sa gabing yun. Wala na siyang pakailam. Basta tanging ito lang ang hanap ng kanyang mga mata. Nais niya itong makita at makausap upang siguruhin kung ito nga ang babaeng iyon or hindi. "Sir, Ayani Balyun po ang pangalan niya. 3 taong kasal kay Zacarias Imualde." Pagbabalita sa kanya ni Roland matapos nitong makasagap ng balita tungkol sa babae. Natapos ang sinabi ni Roland sa kanya, ay background naman ng asawa nitong si Zack ang inalam niya. Nalaman ni Roland na may-ari ito ng isang company at kasalukuyang karelasyon ng isang nagngangalang Sheila. May iilang larawan ng dalawa na magkasama kung saan ay naghahalikan pa. Kung ganoon niloloko nito ang asawa. Kaya nga kanina, tutunguhin na sana niya ang address ni Ayani na sinabi sa kanya ni Roland pero nakita niyang saktong paalis ang babae. Dala ang 3 bata na tila ba takot na takot habang pasakay ng isang taxi. Puno ng kuryosidad na sinundan niya ang taxi na sinasakyan ng babae hanggang sa narating nito ang lugar.
Bumaba ito't iniwan ng 3 bata sa loob ng taxi. Pero tinanaw niya ang babaeng pumasok sa loob ng bakuran. Hindi naman ito nagtagal at tanaw niyang may kasama na itong lalaking pamilyar sa kanya. Ito yung lalaking nakita niyang may kasamang ibang babae papasok sa loob ng hotel. Walang iba kundi si Zack. Mabilis na bumaba si Marco Altamonte sa sariling sasakyan pagkakitang sinasakal ni Zack si Ayani. Nakadama siya ng matinding galit sa ginawa nito sa babae. Gayong wala naman itong ginagawang kasalanan dito. Matapos suntukin, napasubsob si Zack sa semento at sapo ang panga habang nagkakandaubo pa rin si Ayani at binabawi ang paghinga. Napapatingin siya sa lalaking bagong dating at lalo siyang nahintakutan. Tiyak ni Ayani na mas lalong magagalit si Zack sa kanya. Ikaw? May nginig ang boses ni Ayani dahil sa takot. Nang makabawi si Zack, mabilis itong tumayo at inundayan ng suntok ang bagong dating. Pero dahil mahilo-hilo ito, hindi na tinamaan si Marco. Bagkos ay sapo na naman ito ang panga nang bigwasan pa siya ng isa pang suntok. Napahiyaw na si Ayani sa takot nang umulan sa harapan niya ng mga suntok dahil kalaunan gumanti na si Zack. Tama na! Pigil niya sa dalawa. Noon naman lumabas ang kanyang ama, nagulat pagkakita sa nag-aaway na dalawang lalaki. Anong nangyayari? Itigil niyo yan! Saway pa nito sa dalawa at pigil sa braso si Zack. Takang-taka ang kanyang ama habang nakatingin sa isang lalaki. Umalis na kayo. Utos ni Marco kay Ayani habang pigil ang isang lalaki. Nagmamadali namang kumilo si Ayani at pahilang hinawakan ng ama sa kamay upang dalhin sa taxi. Pa, tara na. Aalis na tayo dito. Mahuhuli na tayo sa biyahe ng bus. Sabi na lamang ni Ayani sa ama. Tsaka na siya magpapaliwanag dito sa nangyari sa kanila ni Zack. Ayani, huwag kang aalis. Huwag mo kong iwan. Mahal na mahal kita. Hiyaw ni Zack habang nanlalaban sa pagkakahawak ni Marco. Pero mas malakas si Marco kaya hindi makawala si Zack. Ginawang lubid ang braso nito sa likuran. Hihintayin lang ni Marco na makaalis ang lalaki. Tsaka niya susundan si na Ayani. Anak, teka lang, ano bang nangyayari? Anak, teka, ano bang nangyayari? Ipagpaliban na muna natin ang pag-alis. Bakit kailangan mong iwan si Zack? Marami pa itong tanong sa kanya. Pero sa pilitan niya na itong isinakay sa loob ng taxi. Anak, kung may problema kayo ni Zack, pag-usapan ninyo ng maayos. Sabi pa ng kanyang ama na nagpumiglas at muling bumaba ng taxi. Binalikan nito si Zack at halos mapasabunot na lang siya sa buhok nang ilang sandaling pakikipag-usap nito sa lalaki. Nilingon siya ng ama at sinabing hindi na sila aalis hanggang hindi sila nagkakaayos ni Zack. Umiling-iling siya. Binitiwan na noon ng lalaking nagligtas sa kanila dahil pinagalitan ito ng kanyang ama. Tinakbo siya ni Zack sa taxi at pilit siyang ibinababa, ngunit ayaw niyang sumama ulit kay Zack. Tsak na hindi na siya nito bubuhayin. Iniisip niya na ngayon ang kapakanan ng kanyang mga anak. Babalikan na lang niya ang kanyang ama. Patawarin sana siya sa gagawin niyang pakikipaghiwalay kay Zack dahil hindi niya na kaya. Manong, tara na ho. Wika niya sa taxi driver habang pigil ang pinto na wag mabuksan ni Zack. Umiiyak na noon ang 3 bata at marahil nararamdaman ng mga itong may kung anong hindi magandang nangyayari. Pinaharurot naman ng taxi driver ang taxi pero kita niyang tumakbo pa sakay si Zack sa kotse at sila ay sinundan. Nang makita iyon ni Marco, mabilis ding sumakay sa kanyang kotse at hinabol ang mga ito. Haharangin niya ang kotse ni Zack. Hindi niya hayaan pang masaktan nito si Ayani. Manong driver, bilisan niyo po. Sigaw ni Ayani sa driver nang makitang humaharurot ang sasakyan ni Zack at sila ay sinundan. Yakap niya ang 3 anak na umiiyak na marahil ay natatakot. Hindi niya hayaan pang mahawakan siyang muli ni Zack at lalong hindi na siya babalik sa mansyon dahil baka tuluyang mawala ang kanyang mga anak sa kanya. Naku naman ma'am, hindi ko talaga napaghandaan to. Kung alam ko lang sana na ganito. Reklamo pa ng taxi driver sa kabila ng mabilis na pagmamaneho. Kuya, parang awa mo na. Papatayin ako ng lalaking humahabol sa akin kapag nakuha niya ako. Pangako, magbabayad ako sa inyo kahit magkano. Kasunod noon, napasigaw siya nang bigla na lang banggain ni Zack ang hulihang bahagi ng sasakyan kaya iyon ay gumewang. Mami! Sigaw ng triplets dahil sa takot at napapayakap sa kanya. Yakap na iniyuko niya ang 3
upang hindi makita ng mga ito ang humahagibis na sasakyan ni Zack. Ibinaba niya ang mga ito sa upuan. Nakita niyang pumantay na sa kanila ang kotse ni Zack at sinisenya sa ng driver na huminto. "Manong, huwag kayong ihinto kahit anong mangyari, please. Itago niyo po kami." Pakiusap niya sa taxi driver na kahit papaano'y ginagawa ang lahat para matakasan si Zack, pero sadyang mabilis magpatakbo ang asawa. Pilit niyang nilalabanan ng takot kahit ang lakas ng kabog ng kanyang dibdib. Para sa kanyang mga anak na ngayon mahigpit na nakayakap at nakasubsob sa kanya. Kalaunan ay may mas mabilis na sasakyang nilagpasan ng taxi na sinasakyan nila at nag-overtake kay Zack. Huminto ito sa unahan at nang nalagpasan na ng taxi na sinasakyan niya, hinarang nito ang kotse ni Zack na kung hindi maagap si Zack, baka nabangga nito ang isang kotse na biglang pumagitna sa kalsada. Hindi niya makita ang loob ng kotse dahil tinted, pero malakas ang kutob niya na ang lula ng kotse na yun, nararamdaman niya ang lalaking tagapagligtas ang lula nito. "Ma'am, okay lang ba na sa amin na muna kayo ng mga bata tumuloy? Mas ligtas po ata kayo doon. Mukhang hindi na tayo masusundan ng humahabol sa atin. Hinarang ng isa pang kotse." Sabi ng taxi driver na agad na lumiko. "Sige po Manong, salamat." Matapos iliko ni Manong ang taxi, ay mas naging mabilis pa ang pagpapatakbo nito hanggang sa tuluyan silang nakalayo sa humahabol sa kanila. Samantala, galit na galit naman si Zack sa pakialamerong lalaki. Binangga niya ang sasakyan nitong nakaharang sa kotse niya para lang umalis sa pagkakaharang. Ngunit napakatibay ng sasakyan nito at mukhang sasakyan niya pa ang natupi sa unahang parte. Pinadadaan nito ang ibang sasakyan, ngunit siya ay hindi. Sa galit ni Zack, bumaba siya sa kotse at pinagsisisipa yung gilid ng sasakyan para bumaba ang lulan nito. "Lumabas ka dyan! Babasagin ko yung mukha mo, pakailamero ka!" Gigil na sigaw ni Zack. Hindi nagtagal ay bumukas nga ang pinto at lumabas si Marco. "Lalabanan kita sa isang kondisyon." Wika ni Marco pagbaba ng kotse. Kita ang matinding galit ni Zack sa kanya. "Kondisyon? Tingin mo hahayaan kitang matalo mo ko? Deal or no deal. Once na matalo kita, pababayaan mo na ang asawa mong makalaya. Pag akong natalo mo, hindi na kita pakikialamanan. Pero kapag hindi mo ako nilabanan, patuloy kitang haharangin. Oras na magtangka ka pang saktan si Ayani." Kampanting wika ni Marco. "Sino ka ba sa akala mo para sundin ko, ha?" Inis at gigil na tanong ni Zack. "Ako?" Turo ni Marco sa kanyang sarili. "Ako lang naman ay isang kaibigan na nagmamalasakit kay Ayani. Siya lang naman ang kaya mong duwag ka." Pangiinsulto ni Marco kay Zack. Lalong nainis si Zack na nagmura. Kumuyom ang kamao at masamang tingin ang ipinukol kay Marco. "Hindi ako duwag." Inis na sabi ni Zack. "So ano, deal na?" Seryosong tanong ni Marco. "Bakit bang dami mong satsat? Simulan na natin to." Pagkasabi noon, mabilis na sumugod ng suntok si Zack pero pumulya itong makatama kay Marco. Gigil itong sumugod na muli ngunit nakailag ang binata. Gamit ang natutunan sa martial arts na arm triangle choke na kadalasang ginagamit sa jiu-jitsu, ay pinatulog ito ni Marco. Naawa pa nga si Marco na itinapon ito sa loob ng kotse bago iniwan. Hindi niya masusundan ang taxi na hinahabol kanina, pero tanda niya ang plate number. At dahil dating alagad ng batas ang kanyang ama, marami siyang kilala sa PNP na may access sa LTO database. At dahil dito, natuntun niya ang may-ari ng taxi driver. Pero si Rolanda ang bahala doon. "Salamat po sa inyong mag-asawa sa pagpapatuloy sa amin ng mga anak ko. Kahit ngayon lang, bukas maghahanap ka agad ako ng matitirahan." Wika ni Ayani sa mag-asawang nakilala sa pangalang Mang Pipito at Aling Loreta na tumanggap pansamantala sa kanila. Awang-awa ang mag-asawa nang ikwento ang karahasan ng kanyang asawa. Ipinakita niya pa ang peklat sa likod at sa kanyang tiyan na kagagawa ni Zack. Napasusmaryose pa si Aling Loreta. "Ay, talagang tatakasan ko yung hayop na asawa mong yan, Ayani. Hindi nababagay sa iyong lalaking hayop na yon at napakaganda mo para magtiis sa isang katulad niya. Dapat sa asawa mo isilya elektrika." Gigil na sabi ni Aling Loreta. Sa tuwing naaalala niya ang ginawa sa kanya ni Zack, napapaluha siya katulad na lamang ngayon. Ipinagpasalamat na lang niya at may dumating na lalaki na nagligtas sa kanila ng kanyang mga anak. Kung hindi, ewan na lang niya. Gusto niyang magpasalamat rito.
pero hindi naman niya alam kung paano. Kung magkikita man silang dalawa, pasasalamatan niya ito. Sinabi ng mag-asawa na pwede silang manatili sa bahay. Total malaki na ang mga anak nito at may sarili na ring pamilya. Hindi siya nakakasigurado kung hindi sila matatagpuan nito dahil alam niyang kayang gawin lahat ni Zack gamit ang sariling pera. Makapangyarihan ito at hindi titigil ang lalaki hanggat hindi sila nakukuha. Nang magising si Zack, ay nasa loob na siya ng hospital at nabungaran ng kanyang inang nag-aalala sa kanya. "Sino ang gumawa sa'yo nito, anak? Sino?" Umiiyak na tanong ng kanyang mami. Naalala niyang pinatulog siya ng lalaking tumulong kay Ayani. Tiyak niyang magkasama na ang dalawa ngayon. Bumangon siya at sumigaw ng malakas sa matinding galit na nararamdaman niya. Hindi niya matanggap na natalo siya ng lalaking iyon. Pero hindi niya isusuko ang asawa. Gagawin niya lahat, makuha lang ito at makikita ni Ayani ang ginawang pagtakas nito sa kanya. Dila lang ang walang latay. Sa ginawa ni Zack, nataranta ang ginang at tumawag ng doktor. Maya-maya, pigil na ito ng dalawang nurse sa magkabilang braso. "Pakawalan niyo ako! Hanapin ko ang asawa ko! Pakawalan niyo ako!" Hanggang sa tinurukan ito ng pangpakalma. "Pakawalan niyo ako!" Sigaw pa rin ni Zack sa nanghihinang boses. "Papatayin kitang lalaki ka, makita lang kita. Sinasabi ko sa'yo." Bulong pa nito hanggang sa nakatulog na nga ang lalaki dahil sa isinaksak na gamot ng nurse dito. Pagkalipas ng 2 araw, naghanap na si Ayani ng isang kwartong matutuluyan malapit sa tinitirhan nila Aling Loretta. Kahit naman welcome sila sa bahay ng mag-asawa, nagdalang hiya pa rin si Ayani, lalo at 3 ang anak niya. Ayaw niyang makaabala sa mga ito. Saktong paliko pa lang si Ayani sa may kanto nang biglang may kotseng huminto sa tapat niya. Natulala siya at nahintakutan sa pag-aakalang si Zack. Katunayan ay sapo niya ang kanyang dibdib sa kaba nang bumukas ang pinto sa tapat niya at lumabas mula sa loob ang pamilyar na lalaki. Para siyang itinulos sa kanyang kinatatayuan nang makilala ang gwapong lalaking tagapagligtas niya. Anong kapangyarihan na mayroon ito at madali siyang natuntun kung nasaan siya. Pagbaba nito ay iginilid ng driver ang sasakyan at siya naman iginiya nito sa tabi. "Hindi pa ako formal na nakakapagpakilala sa iyo simula na magkita tayo. I'm Marco Altamonte." Naglahad kaagad ito ng kamay sa kanya at ngumiti ng matamis. Sabi ni Ayani sa kanyang sarili, kapag nakaharap muli ang lalaking ito, magpapasalamat siya rito. At ito na nga ang tamang pagkakataon para magpasalamat sa taong nagligtas sa kanya ng ilang beses mula sa kapahamakan. Noong una sa event, pangalawa ay kay Zack. Ayani Balion, pagpapakilala niya rin at agad inabot ang palad nitong nakalahad sa kanya. Dama niya ang nakakapasong init mula sa palad ni Marco kaya mabilis iyong binawi. "Salamat nga pala sa ginawa mo noong nakaraang araw. Akala ko hindi ko na matatakasan si Zack. Masaya ako makilala ka, Marco." "You're welcome, Ayani. Actually, nagpunta ako dito para sa iyo at sa bata. Gusto ko kayo ilagay sa safe na lugar, yung hindi kayo masusundan ng lalaki naghahanap sa iyo." Pahayag ni Marco. Dalangin niya na pumayag si Ayani. Ito lang yung alam niyang way para makasama ito at makilala ng lubusan kung bakit palagi itong gumugulo sa kanyang isipan. Sa kabiglaan, napatulala si Ayani. Hindi alam ang sasabihin. Pero nasisiguro niyang sa tabi ni Marco, safe sila ng mga bata mula kay Zack. "Para mapanatag na rin ako, Ayani. Sana hindi mo tanggihan ang alok ko." Dagdag pa ni Marco nang hindi nakapagsalita ang babae. "Marami ka nang nagawang tulong sa akin. Salamat, Marco. Hindi kita matatanggihan. Dahil sa totoo lang kahit ngayon, nag-aalala akong mahanap ni Zack." Seryosong wika ni Ayani. Pinag-isipan niya rin ito, tatanawin niyang malaking utang na loob iyon sa lalaki. Kilapad ng ngiti ni Marco matapos pumayag ni Ayani. Sa halip na maghanap ng matitirahan si Ayani sa araw na yun, binalikan ng kanyang mga anak ina Aling Loretta. Iniwan niya muna ang mga ito sa ginang habang naghahanap ng bahay. Pagdating nila, narinig niyang iyak ng iyak si Saijan, isa sa triplets niya, habang si Aling Loretta naman aligagang isinasayaw ang kanyang anak.
para itong may sakit na nararamdaman na naglulumiyad at gustong kumawala sa ginang. "Daddy, Mommy!" Hiyaw ni Saijan na agad inilahad ang dalawang kamay sa kanya habang pumapalahaw ng iyak. Ilang sandali pa lang naman siyang nakakaalis. "Mabuti naman at bumalik ka kaagad, Ayani. Itong anak mo bigla na lang nagising ng iyak at hayan inaapoy ng lagnat." Alalang-alala si Aling Loretta. "Ano ho?" Napatingin siya sa gawin ni Marco. "Dalhin na natin sa hospital," madaling sabi ng lalaki. "Mabuti pa nga at baka dahil sa takot yan kahapon, umalis na kayo't ako na munang bahala sa dalawang batang natutulog." "Salamat, Aling Loretta." Taranta na siyang buhat ang anak na dinala sa loob ng sasakyan ni Marco. Matapos siya nitong dali-daling pagbuksan nang marating nila ang labasan. Pagsampa nila sa kotse, inutusan ni Marco ang driver na dalhin sila sa pinakamalapit na hospital. Patuloy na pumapalahaw ang kanyang anak. Hindi niya malaman kung saan ito hahaplusin at kung paano patatahanin. Nag-aalala na siya. Hindi ganito umiyak ang anak niya. Mas tahimik pa nga ito kaysa sa dalawang anak niya. Hindi nakatiis si Marco na tingnan lang ang umiiyak na bata. Ramdam niyang masakit ang tiyan nito dahil lumiliyad ang bata. "Pwede ko bang hawakan?" Tanong niya kay Ayani na alalang-alala rin. Tumango ito bago iabot sa kanya. Bahagya siyang sumandal sa headboard ng sasakyan at idinapa sa kanyang tiyan ng bata bago hinaplos mula sa may ulo pababa sa likod nito habang kinakausap. Pinatatahan niya ito, tinatanong kung saan ang masakit. Sa una, makikitang kinikilala siya nito dahil nakatitig sa kanya ang mga mata ng bata habang humihikbi. Maya-maya, bigla itong sumuka ng napakadami matapos niyang haplusin ang likod nito. Kita niya sa upuan ng kotse ang namumuong gatas. Maaaring hindi iyon naluto. Nagulat si Ayani sa nakita at nag-alala sa anak kaya agad itong hinawakan. Napausod siya sa tabi ni Marco at hindi na nito alintanang nakadikit na ang katawan niya sa lalaki. Kung baliwala kay Ayani, hindi kay Marco dahil napatingin ito sa mukha ng babae na halos dumikit na sa kanya habang hawak nila pareho ang bata. Kahit ang natural na amoy nito'y pamilyar sa kanya. Si Ayani nga kaya ang babaeng naka one night stand niya. Nang maramdaman ni Ayani ang titig ni Marco sa kanya, tsaka lang niya na-realize ang ayos nilang dalawa. "Marco, pasensya ka na." Tukoy niya sa ginawa ng anak. Nasukahan kasi nito ang upuan ng kotse. "Ayos lang, palilinis ko na lang kay Roland." Patuloy na hawak ni Marco ang bata na ngayon ay hindi na umiiyak. Nakayakap na ito sa lalaki at nakasubsob sa balikat. Tila wala na rin itong sakit na nararamdaman. Nakahinga naman ng maluwag si Ayani dahil hindi na umiiyak ang anak niya. Hinayaan naman ito ni Marco na nakasandal sa kanya hanggang sa marating nila ang hospital. Gastroenteritis ang findings ng doktor kay Saijan na agad nakatulog matapos mapainom ng gamot. Nakadede marahil ito ng panis na gatas kaya sumakit ang tiyan. Mabuti at naagapan kaya hindi na lumala pa. Inilabas din nila ito kagad sa hospital sa araw na iyon dahil okay na din naman si Saijan. Hinintay lang nilang magising ang anak bago lumabas ng hospital. Bumaba na rin ang lagnat nito at ang payo ng doktor, tuloy lang ang pag-inom ng gamot. Sinalubong pa sila ng nag-aalalang si Aling Loretta pagdating sa bahay. Malaki ang pasasalamat nito dahil okay na ang kanyang isang anak. Tsaka niya lang din na ipakilala ang lalaking kasama. "Aling Loretta, siya po si Marco." "Ama ng mga bata." Pinangunahan na ni Marco si Ayani bago pa nito itinuloy ang kanyang sasabihin. Sa isip ni Marco, mas madaling ipagpaalam ang mga ito na isasama niya kung iisipin ng ginang na siya ang ama ng mga bata. Natigilan pa muna si Ayani at napasulyap sa gawin niya. "Sabi ko na nga ba't ikaw ang ama? Halata naman at nahahawig sa'yo ang mga bata." Sabi pa ng ginang. Napalunok na lang si Ayani at hindi na nakapagsalita nang mapatitig sa mga mata nitong tila nagsasabing hayaan niya lang ito. Sakto't gising na rin ang dalawang bata na sumalubong sa kanila kaya nabaling ang atensyon nila rito. Tuwang-tuwa ang dalawa pagkakita sa kanya na naghabulan pa na kalaunan na tigilan pagkakita kay Marco na kanyang kasama. "Hi." Si Marco na rin ang bumati sa dalawang bata nang umiti.
Kaya ganoon na lang din ang tuwa ng mga ito. Agad lumapit kay Marco at yumakap sa pag-aakalang ito ang kanilang ama. Si Marco naman hindi maunawaan ang sayang nararamdaman sa pagkakataong yun na nagustuhan kaagad siya ng mga bata. Lumaki kasi siyang nag-iisa, walang kapatid at hindi naman siya na-expose sa maraming batang kalaro noon dahil inasa siya ng kanyang tiyuhin sa pakikipaglaban sa kaaway. Bukod kasi sa ama niyang alagad ng batas, may kaaway din ng kanyang tiyuhin. Marami din itong binabanggang mga sindikato. Kaya kung kaaway lang ang pag-uusapan, marami itong kalaban. Ang tiyuhin niya, pinuno ng isang grupo ng nagngangalang White Lion, isang samahan na may magandang panuntunan. Pumapatay ang grupong ito sa mga masasama. Binuo iyon ng tiyuhin matapos kitili ng buhay ng kanyang ama. Napapatingin na lang si Ayani kay Marco at sa mga bata. Mahahalata kasing sabik sa ama ang tatlo. Hindi naging malapit si Zack sa kanyang mga anak pagkatapos nitong malaman na hindi nito dugo ang nananalaytay sa mga ugat ng tatlong bata. Never nitong sinilip man lang sa kwarto ang tatlo, kaya siya na mismo ang naglalayo sa mga ito kay Zack. Dahil sabi nga nito, mas naaalala lamang ng lalaki ang kanyang kataksilan. Kaya ngayon, naiiyak siya sa tuwing hindi maintindihan habang nakikita ang mga anak na tila nakatagpo ng isang ama. At sa araw nga na iyon, isinama sila ni Marco sa bahay nito. Hindi na nga siya nakapagpaalam kay Manong Pipito dahil ito ay nasa biyahe. Pero nangako naman siya na babalikan ng mag-asawa kapag naging okay na ang lahat. Mag-isa ka lang dito? Habang inililibot ni Ayani ang kanyang mga mata sa malawak na espasyo ng sala, ay tanong niya. Kasalukuyan na ring ipinapasok ng driver nito ang gamit nila ng mga bata. Hindi talaga ako dito nakatira. Sa tito ko pero ngayong nandito na kayo at may makakasama na ako. Nais ko nang mag-stay dito. Nakangiting sabi ni Marco. Kanina habang papasok sila sa bakuran, may nakita siyang tila isang barracks sa kabilang side ng malaking bahay. At na-curious siya. Gusto sana niyang itanong pero wala siyang lakas ng loob. Bagkus, nagpasalamat na lamang siya sa lalaking ito na walang ginawa kundi sagipin siya. Halika, dadalhin ko kayo sa magiging silid niyo ng mga bata. Si Marco na rin mismo ang nagbitbit ng mga gamit nila patungo sa isang silid. Ang kagandahan, bungalow ang bahay. Wala siyang ipag-aalala na aakyating hagdan ng triplets. Hope na gustuhan mo, Ayani. Wika ni Marco nang marating nila ang silid. Tuwang-tuwa naman ang mga bata na naghahabulan sa malawak na kwarto. Maririnig ang masaya at matinis na sigaw. Sobrang nagustuhan ko, Marco. Alam mo bang napapaisip ako kung bakit mo to ginagawa sa aming mag-ina? Naluluhang sabi ni Ayani. Seryosong tumitig si Marco sa babae. Palagay ko kasi mahal kita, Ayani. Yun ang naisa nang sabihin ni Marco. Pero tingin niya, hindi pa yun ang tamang panahon. May trauma pa ito kay Zack. Baka nga mahal pa nito ang asawa. Pero iisa lang ang nais niya ngayon. Ang makita at masaya ito sa tabi niya. Kasama ang mga bata. Nakahanda siyang maging ama ng tatlo. Yun ang kanyang sigurado. Hindi lamang niya sinagot ang tanong nito lalo at nag-ring ang kanyang cellphone. Tumatawag ang kanyang tito. Nag-excuse siya kay Ayani, tsaka lumabas muna ng kwarto. Ano itong nabalitaan ko, ha, Marco? Nababalo ka na ba? Bakit nagkup-kup ka ng kalaban? Galit na galit ang boses ng kanyang tito Demetrius sa kabilang linya. Anong ibig niyong sabihin? Gulat niyang tanong. Hindi naman imposibleng malaman iyon ng kanyang tiyuhin dahil nakamonitor lahat ng galaw niya. Kung sa papaanong paraan na hindi niya alam, marami pa siyang dapat matutunan tungkol sa ganitong bagay. Anak ni Feliciano ang asawa nung kinupkup mo. Alisin mo sila sa buhay mo, kundi ako ang gagawa niyan para sa'yo. Galit na sabi ng kanyang tiyuhin na nawala na lang bigla sa kabilang linya. Hindi pwede. Mariin niyang bulong. Hindi siya papayag sa gagawin ng tiyuhin. Hindi siya papayag na ilayo nito sa kanya si Ayani. Kinabukasan, maagang pinaghanda ni Roland si Ayani upang ilipat ng matitirahan dahil natunugan ito ni Demetrius. Pero bago iyon, narinig na ni Ayani ang pinag-uusapan ng mga ito sa cellphone kagabi na hindi pabor sa lalaki na nandito sila sa poder ni Marco. Kung ano man ang rason, yun ay hindi niya alam.
Wala si Marco sa umagang iyon. Nais na lang sana niyang magpaalam dahil ayaw niya nang makaabala pa rito. Pero sinabi ni Roland na pupuntahan sila ni Marco mamaya. Papa? Habang nasa biyahe, tinawagan ni Ayani ang kanyang ama upang sabihin kung nasaan sila. 3 araw na, tsak na nag-aalala ito sa kanya. Anak, Ayani, nasaan kayo? Ilang beses nang bumalik si Zack dito at nakikibalita kung saan kayo matatagpuan ng mga bata. Ano ba talagang nangyayari? Nag-aalala ang boses ng kanyang ama sa kabilang linya. Kinabahan siya nang marinig ang pangalang Zack. Kilabot ang kanyang naramdaman kahit ang pangalan nito ay kanyang kinatatakutan. Pa, makinig ka sa akin. Gusto akong patayin ni Zack kaya tinakasan ko siya. Please lang, umuwi ka muna sa Isabela kina Tita Susan. Doon ligtas ka. Uuwi kami ng mga bata, magkita tayo doon please. Wag na wag mong sasabihin kay Zack ang address. Hindi kita maintindihan anak. Bakit gagawin ni Zack ang bagay na yun sa'yo? Naguguluhan at hindi makapaniwala ang kanyang ama sa sinabi ni Ayani. Mahabang storya pa. Sa ngayon kumilos na kayo. Pagkatapos tawagan mo ko pagdating nyo sa Isabela. Please lang pa, ngayon na. Muli ay pakiusap ni Ayani. Hindi ito nagsalita sa kabilang linya. Pa, nandyan pa ba kayo? Kakausapin ko si Zack. Sinasaktan ka pala niya. Magtutuos kaming dalawa. Pa, hindi na kailangan. Sundin niyo lang ang sinabi ko pa. Pa, hello pa. Nag-aalalang sigaw ni Ayani dahil pinatay nito ang kanyang tawag. Napapatingin sa kanya si Roland sa view mirror, maging ang kanyang mga anak na nagulat sa lakas ng kanyang boses. Bakit ba ang tigas ng ulo ng kanyang ama? Mahirap bang sundin ang kanyang sinabi? Nakapagdesisyon na siya na kapag naihatid sila ni Roland sa kanilang patutunguhan, iiwan niya muna saglit ang triplet sa lalaki at pupuntahan niya sa bahay ang kanyang ama at kukunin niya na lang ito. Halos 2 oras ang kanilang ibinyahe bago huminto sa isang mataas na gate ang sasakyang minamaneho ni Roland at pamilyar sa kanya ang naturang lugar. Pagbaba ay napalingap siya. Tila may bumalik sa kanyang alaala 3 taon na ang nakalilipas. Tama, dito niya inihatid noon ang lalaking sugatan na kanyang tinulungan. Ito nga ang address na yun. Tanda niya pa ang kulay pulang pintura ng bakal na gate at ang numero 20 na bakal sulat sa tapat ng mailbox. Mas safe kayo dito, Ayani. Hindi ito alam ni Sir Demetrius at ako si Sir Marco lang ang nakakaalam sa sikretong lugar na ito. Kusang bumukas ang malaking gate at kusa ding sumara pagpasok ng kotse. May passcode nga daw iyon upang mabuksan na tanging si Marco lang ang nakakaalam at si Roland. Sinabi naman ito sa kanya ang passcode pero binalaan siyang wag sasabihin sa iba bilang proteksyon mula sa mga kalaban. Napapaligiran din iyon ng surveillance camera na nakakonekta sa device ni Marco kaya sa pagkakataong iyon, alam na marahil ng lalaking nasa loob na sila ng bahay. Sa loob ng 3 taon, walang ipinagbago ang loob ng bahay kaya pamilyar sa kanya ang bawat sulok kahit na ang kwarto kung saan may naganap sa kanila ng lalaking estranghero. Kung ganoon, si Marco ang lalaking yun. Si Marco ang ama ng mga anak niya. Napaiyak siya sa isiping yun. Tama, bigla niyang naalala ang hapis na mukha ng lalaki noon dahil sa matagal ng panahon ay nawala sa kanyang isipan. Nasaan si Marco? Kailangan ko siyang makausap. Wika niya kay Roland matapos isaayos ang kanyang mga anak na naninibago sa ibang lugar. Nagtataka marahil kung bakit lumipat na naman sila ng bahay. Gustuhin man niyang umuwi na lang sa Tita Susan niya sa Isabela. Hindi siya makakilos ng maayos. Ayaw niyang mapahamak ang mga anak niya. Isa pa, kailangan niya munang makausap si Marco. Kailangan nitong malaman na siya ang babaeng na disgrasya nito 3 taon na ang nakalilipas at ito ang ama ng triplets. May importante siyang nilakad, Ayani. Baka gabi na siyang makauwi dito pero wala kang dapat alalahanin. Safe kayo kay Zack. Hindi siya basta-basta makakapasok. Maliban na lang kung liliparin niya ang mataas na gate. May halong biro ang sinabi ni Roland. Nakahinga siya ng maluwag para sa kaligtasan ng kanyang mga anak. Salamat, Roland. Maipakikiusap sana ko sa iyo. Okay lang ba na iwan ko sa iyo ang triplets? Kailangan kong puntahan si Papa. Ihahatid ko lang siya sa terminal ng bus, pangako. Babalik agad ako. Pakiusap niya kay Roland. Ayani, delikado.
Isa pa hindi yan kasama sa inutos sa akin ni Sir Marco. Pasensya ka na pero hindi kita mapapayagan. Hindi natin alam baka paglabas mo may kalaban. Tanggi ni Roland. Napabuntong hininga siya na wala nang nagawa pa. Lingid sa kaalaman ni Ayani, sa halip na tunguhin ng ama nito ang terminal, ay si Zack ang pinuntahan ng matandang galit na galit sa lalaki dahil sa sinabi ni Ayani sa kanya. Sa mismong office pa nito pinuntahan ng lalaki. Hindi sana ito papapasukin ng gwardya, pero sinabi ng lalaki na ama siya ng asawa nito at may importante lamang siyang sasabihin sa lalaki. Pagdating sa loob ay kasalukuyang may kamiting si Zack, kaya nag-antay ito sa labas ng 1.5 oras. Papa, may balita ka na ba kay Ayani? Galak naman si Zack nang makita ang matanda. May ipinakalat na siyang naghahanap sa babae, pero mas malaki ang chance na mapalabas niya si Ayani sa pinagtataguan kung gagamitin niya ang ama nito. Bakit hindi? Tutal pinahihirapan siya ng babaeng yun, kaya pasensyahan na lang sila. Hayop ka! Sinaktan mo ang anak ko! Mapapatay kita! Galit na galit ang matanda na sumugod kay Zack, pero hindi pa man ito nakakalapit sa lalaki. Napaluhod na ito sa sakit na may humampas na baril sa balikat. Isa iyon sa mga security ni Zack. Napangisi naman si Zack, pero sinaway niya ang security bago pa nito tuluyan ng lalaki. Papa, hindi ko alam ang sinasabi ninyo. Mabuti pa siguro, hintayin niyo na lang ako sa kotse. Doon tayo mag-usap. May kukunin lang ako sa loob ng opisina. Nakangiting sabi ni Zack na tila kay bait. Kinaladkad-agad ng security ang lalaki palabas na hindi pinansin ang pagpalaho ng galit na matanda. Kinuha lang ni Zack ang kanyang baril sa drawer ng office nito at nakangiting binalikan ng matanda. Tingnan niya lang kung hindi pa lumabas si Ayani sa pinagtataguan, kung ang ama naman ito ang pahihirapan niya. Dahil dito, lalo siyang napangisi. Saktong pagkaalis ni na Ayani at ng mga bata, siya namang pagdating ng mga tauhan ni Demetrius. Hinalughog kaagad ng mga ito ang loob ng bahay, pero wala na doon sina Ayani, maging ang mga gamit. Agad tumawag kay Demetrius ang isang tauhan nito, kaya alam ng lalaki na naunahan siya ng pamangkin. Naitago na nito ang babae sa hindi niya alam na lugar. Napasulyap ito kay Marco na nasa kanyang tabi. Balang araw, ikaw ang papalit sa akin bilang pinuno ng grupo. Bakit mo ako magagawang suwayin, Marco? Mabigat na tanong ni Demetrius sa kanyang pamangkin. Sa kauna-unahang pagkakataon, sinuway siya nito. Hindi kita sinuway dito. Sinunod ko lang ang puso ko. Mahal ko ang babaeng tinutukoy niyo, kaya poprotektahan ko siya sa abot ng aking makakaya. Seryoso ang boses ni Marco, bagaman mahinahon. Napatiimbagang naman ng lalaki. Marami pang babae, Marco. Bakit asawa pa ng kaaway ang gusto mo? Nababaliw ka na ba? Kinalimutan mo na bang pinatay ng hayop na Feliciano ang kapatid ko? Pagkamuhi lang dapat ang nararamdaman mo dyan sa puso mo't hindi pag-ibig. Galit na sigaw ni Demetrius. Naiinis na ring napatayo sa kinauupuan si Marco. Uminit ang ulo niya na dinadamay nito ang mga walang kinalaman. Nasingil ko na ang ama ni Zack. Siguro wala namang kinalaman doon ang kanyang anak. Wala akong personal na galit maliban na sinasaktan niya ang babaeng mahal ko. At kung magkakaroon man kami ng alitan, hindi yun dahil kay Feliciano. Madiing wika ni Marco. Kung ganoon, sinusuway mo nga ang gusto ko. Mas lumakas ang boses ni Feliciano. Hindi naman natinag si Marco na hindi tumugon. Bibigyan kita ng 3 araw para iwan ang babaeng yun, Marco. Kapag di mo ako sinunod, itatakwil kita. Kalilimutan kong naging magkadugo tayo. Ayoko sa taong kayang suwayin ng batas ko. Lumakad patungong pintuan si Marco na hindi na nag-abala pang lumingon. Nagngingit-ngit na noon si Demetrius dahil alam niyang hindi siya nito pipiliin kundi ang babaeng yun. Talagang handa siyang iwan ni Marco. Mahal kita, Tito, at nagpapasalamat ako sa lahat ng naitulong mo sa akin para mapanagot ang may sala kay Dad. At ngayong nagawa ko na ang misyon ko, tapos na rin ang serbisyo ko sa grupo. Pagkatapos, tsaka ito lumabas ng silid na iyon. Ayaw na ni Marco na maging tuta na lang ng tiyuhin habang buhay. Gusto niya ng matiwasay na pamumuhay. Masayang walang kaaway at buo ang pamilya. Marco, bumalik ka dito! Sigaw ni Demetrius na galit at bumunot ng baril tsaka sunod-sunod na pinaputok kung saan-saan yun tumatama.
Narinig man ni Marco ang putok mula sa kwarto ng tiyuhin. Hindi na siya kumibo pa, ni hindi siya lumingon. Masamang nakatingin sa kanya ang mga tauhan ng tiyuhin paglabas niya. Ganun man, isa sa mga ito'y walang lakas na loob na galawin siya. Hanggang hindi minamanduhan ng tiyuhin. Hindi rin naman siya magagawang saktan ng tiyuhin kahit nagalit ito sa kanya dahil itinuring na siyang anak. Oo, mahirap itong kalabanin pero mas mahirap supili ng damdamin. Dumiretso siya sa kanyang opisina. Tsaka lang niya tiningnan ang CCTV footage sa hideout para siguruhing nakarating ng ligtas sina Ayani, Roland, kasama ang mga bata. At natuwa siyang maayos ang mga ito kaya napangiti si Marco. Mamayang gabi siya uuwi doon pero kailangan niya mag-ingat at baka may nakasunod sa kanyang tauhan ng kanyang tiyuhin. Hiling niya na dumating ang araw na maunawaan siya nito. Kalaunan, nagsimula siyang magtrabaho. Hello pa? Pa, ikaw ba yan? Nag-aalalang sigaw ni Ayani nang tumawag ang kanyang ama. Pero tila pinakikinggan lang nito ang boses niya at hindi ito nagsasalita. Ayani anak. Maya-maya, hirap na sabi ng kanyang ama. Pa, bakit? Anong nangyayari? Kasabay ng tanong niya ang matinding takot. Ako to, Ayani. Kalaunan boses ni Zack ang pumalit sa boses ng kanyang ama. Bigla siyang kinilabutan sa narinig dahil sa takot. Zack, anong ginawa mo kay Papa? Umiiyak niyang tanong. Actually, wala pa. Kaya makinig ka sa akin. Kung gusto mo pang makita ang papa mo ng buhay, pumunta ka sa address na sasabihin ko. At Ayani, please lang, huwag kang magdala ng chaperone. Baka uminit ang ulo ko. Naiintindihan mo ba? Pagkasabi noon, pinatay na ni Zack ang linya. Kasunod ang pagdating ng mensahe. Address iyon kung saan niya pupuntahan ang kanyang ama. Mabilis siyang kumilos. Hinanap si Roland upang magpaalam na aalis dahil nasa kamay ni Zack ang kanyang ama. Hindi ka pwedeng umalis mag-isa, lalo na kung masamang tao ang may hawak sa ama mo. Mabilis nitong tinawagan si Marco pero pinigilan niya ang lalaki. Wag Roland, hindi ako pwedeng magsama, kundi papatayin ni Zack ang papa ko. Naiiyak niyang wika. Mas mapapahama kayong mag-ama kung hindi mo sasabihin kay Sir Marco ang lakad mo. Isa pa'y may dugong kriminal ang si Zack dahil anak siya ng laking pumatay sa ama ni Sir Marco. Nanlaki ang kanyang mata sa narinig. Medyo pinanginigan ng laman. Paano kung patayin niya ang ama ko? Si Sir Marco na ang bahala sa ama mo. Tatawagan ko siya. Napabuntong hininga na lamang si Ayani. Puno ng pag-aalala sa kanyang ama. Tsak niyang sa pagkakataong yun, baka sinaktan na nito ang kanyang ama. Sa pagkakataong yun nga, nakagapos ang ama ni Ayani sa isang silya. May busal sa bibig at duguan. Habang si Zack naman, kampanting iniintay ang pagdating ni Ayani. Sa paligid ay naroon ang dalawang tauhan na may hawak ng kanya-kanyang baril. Wala pa sanang balak umuwi si Marco sa hideout kung hindi siya nakatanggap ng tawag mula kay Roland. Kaya heto, halos paliparin niya na ang sasakyan. Sinigurado lang niya na walang nakasunod sa kanya na tauhan ng kanyang tiyuhin. Ayani! Patakbo siyang pumasok sa loob ng bahay. Sakto namang sumalubong ang nag-aalalang babae sa kanya. Marco, tulungan mo ang ama ko. Hawak siya ni Zack. Umiiyak at nanginginig ang mga kamay ni Ayani dahil sa pag-aalala sa pagkakataong iyon. Kasi ay naiinip na si Zack sa kakaintay kay Ayani. Kaya nagpadala na ito ng larawan ng dugo ang ama ng babae at nakabusal. Kaya halos himatayin si Ayani sa matinding pag-aalala para sa ama. Ayani, please kumalma ka. Hindi ko pababayaan ang ama mo. Ililigtas ko siya, pangako. Ikinulong ni Marco ang mahal niya sa kanyang magkabilang bisig at hinaplos ang likod para pakalmahin. Napayakap na rin si Ayani sa ama ng kanyang mga anak. May tiwala siya kay Marco, pero nag-aalala siya para rito. Marco, sasama ako. Wika ni Ayani na patuloy na umiiyak. Hindi na kailangan. Kami na lang ni Roland ang pupunta, okay? Bantayin mo na lang ang mga bata. Saglit kumawala sa pagkakayakap si Ayani at tumitig kay Marco. Bahagya na itong kumalma sa pag-iyak at mahinang humihikbi na lamang. Ang mga bata, anak mo sila, Marco. Ikaw ang ama nila at hindi si Zack. Kaya niya ako kinamuhian dahil hindi niya matanggap na niloko ko siya. Tanda ko ang bahay na to. Dito may nangyari sa ating dalawa. Dito kita dinala noon. Sabi ni Ayani.
Hindi naman nagulat na si Marco dahil ramdam niyang si Ayani ang babaeng nakasama niya 3 years ago. Pamilyar sa kanya maging ang natural nitong amoy. Ramdam niya rin ang lukso ng dugo sa triplets ng kanyang yakapin, kaya alam niya sa sariling anak niya ang mga bata. Hindi na kailangan ng DNA test, kundi sapat na ang lukso ng dugo. Isa din sa mga rason kung bakit niya ito dinala sa lugar na ito para ipaalala kay Ayani ang isang bagay na namagitan sa kanila at nagtagumpay nga siya. Muli niyang niyakap ang babae. Alam kong ikaw ang babaeng yon at nararamdaman ko. Kaya sinikap kong makita kang muli, Ayani. At ngayong natatandaan mo na ako, magpapakasal tayo. Mamumuhay ng payapa at tahimik. Pero this time, ililigtas ko muna ang buhay ni Papa. Pahayag ni Marco. Tumangutango si Ayani habang tumutulo ang kanyang mga luha. Masaya siyang nakita na ang ama ng kanyang anak. Pero heto, kailangan pa din itong dumaan sa isang pagsubok. Salamat, Marco. Mag-iingat ka. Hihintayin ka namin ng mga anak mo. Ngumiti ito at tinungo muna ang silid upang makita ang mga anak. Isa-isang niyakap at hinagkan. Tuwang-tuwa naman ang mga bata pagkakita sa lalaki. Babalik si Daddy, okay? Niyakap silang tatlo at matagal na inangkin ni Marco ang mga labi niya bago tuluyang nagpaalam. Abot-abot ang kanyang dasal para sa kaligtasan ni Marco habang tinatanaw ang papalayong sasakyan nito kasama si Roland. Sa sala ay nagpalakad-lakad siya habang nag-aantay sa pagbabalik ng mga ito. Saktong pag-alis ni Marco ay siya ring pagdating ni Demetrius. Kaya nasundan nito ang lalaki dahil lihim na inutusan ng isang tauhan na lagyan ng tracking device sa ilalim ng kotse ni Marco. Dito mo lang pala itinatago ang babaeng yun, Marco. Bulong ni Demetrius. Ilang mga tauhan ni Demetrius ang kasama nitong inutusan na akyatin ang matayog na gate. Kumuha ng lubid ang isa sa mga tauhan ng matanda. Habang nagpapalakad-lakad sa sala si Ayani, tanaw niya ang mga taong umakyat sa isang gate kaya siya'y nahintakutan. Mabilis na nilak ang pinto sa harapan at ang bintana. Sino ang mga yun at ano ang pakay? Hindi kaya tauhan ni Zack? Pero imposible. Nagmamadali niyang tinungo ang kanyang mga anak na hindi alam ang gagawin. Nag-aalala siya para sa kaligtasan ng mga ito. Agad isinukbit ang baby carrier at inilagay doon si Akien. Karga si Saiyan at Zain. Naisipan niyang tawagan si Marco pero ayaw niyang madistract ito sa pagliligtas sa kanyang ama. Kailangan niya makaisip ng paraan para makatakas sa mga salbaheng gustong pasukin ng bahay. Lumabas siya ng kwarto kasama ang mga bata at nilagyan ng pacifier ang bibig ng tatlo para lang hindi ito maingay para hindi sila masundan. Sa likurang bahagi ng bahay, may mataas ding gate. Hindi siya sigurado kung kailangan din iyon ng passcode pero sinubukan ni Ayani. Nangangatog siya noon sa takot lalo't hindi niya alam kung sino ang mga taong iyon. Abot-abot ang kanyang pasasalamat nang gumana ang passcode. Bumukas iyon kaya dali-dali silang lumabas. Sa pagkakataong iyon ay sinisira na ng mga ito ang pintuan sa harapan. Putok ng baril ang kanyang narinig para lang mabuksan ang pinto. Matibay kasi iyon at hindi basta-basta. Napaigtad siya at napahiyaw pa. Salamat sa Diyos sa tuluyang nakalabas na sila ng bahay. Lakad-takbo ang ginawa niya upang hindi lang maabutan ng mga ito. Sakali man isipin ng kalaban na dito sila dumaan sa likod. Walang kabahayan ng lugar at tila malayo iyon sa kabihasnan. Dumaan siya sa kasukalan at hindi alintana ang pagod sa tatlong anak na karaga. Tagatak ang kanyang pawis ngayon pero wala siyang pakailam na mabilis na humahakbang dahil sa totoo lang, ngalay na siya at pagod na. At hindi siya titigil hanggat hindi nakasisigurong ligtas ang mga anak niya. Sa loob ng bahay, hinalughog ng mga tauhan ni Demetrius ang lahat ng kwarto pero walang makita ang mga ito. Maayos din ang mga gamit, ni walang bakas na may nakatira. Maayos ang kwarto, maliban sa crib ng bata na may nakalatag na higaan. Ang kama maayos. Buisit! Napamura sa inis si Demetrius nang bumalik ang mga tauhan niya na masamang balita ang dala. Natunugan na naman siya ni Marco. Maaaring kasama nito ang babae kanina nang umalis. Hindi lang siya sigurado dahil tinted iyon. Kaya naman, umalis ang mga iyon na bigo. Sir, kinakabahan ako. May nakasunod ata sa atin. Sabi ni Roland na hindi mapalagay sa kinauupuan habang nagmamaneho. Patingin-tingin ito sa side mirror.
Kita nga ni Marco ang isang sasakyang nakasunod sa kanila. Maaaring tauhan ng tito niya ang mga iyon. Pero bakit nasundan sila? Sir, anong gagawin natin? Lumiko ka dyan sa kanto. Turo ni Marco sa bahaging iyon. Nasa Maynila na sila, malapit sa address na kinaroroonan ni Zack kung saan dinala nito ang ama ni Ayani. Nasa tagong lugar iyon at wala nang 1 kilometro ang layo. Sige sir, baba mo ko tapos diretso mo lang. Magta-taxi ako patungo sa address ni Zack. Balikan mo sina Ayani. Kinukutuban ako. Baka natunugan tayo ni Tito Demetrius. Itago mo sila. Tawagan mo ko pagdating mo. Utos niya kay Roland. Nakipagpalit siya ng jacket kay Roland pati ang suot nitong cap para hindi siya makilala. At dahil malayo ang distansya ng kotse na sumusunod sa kanila, walang nakapansin na pasimpleng bumaba si Marco sa kotse na agad namang pinaharurot ni Roland palayo ang sasakyan. Si Marco naman mabilis na tumawid sa kabilang kalsada at doon nagpara ng taxi. Tanaw pa niyang nilagpasan pa siya ng kotseng sumusunod sa kanila kanina at hindi nga siya nagkamali. Tauhan nga ng kanyang tiyuhin. Tigilan niyo ang pagsunod sa akin dito. Hindi na ako babalik sa grupo mo. Mensahe niya rito habang sakay na ng taxi patungo sa lungga ni Zack. Ngayon pa lang, gigil na siyang pilipitin ng leeg ng lalaking ito. Napakaduwag. Kung hindi babae ang kaya nito ay matanda. Humanda ito sa kanya. Pagdating sa naturang address, 2 lalaki agad ang humarang sa kanya sa gate. May hawak na baril ang 2. Hanggang dyan ka lang. Sigaw ng isang lalaking nakakita sa kanya. Pinaratratan ka agad siya ng bala. Mabuti na lang at mabilis tumalon si Marco at nagpagulong-gulong hanggang sa nakapagkuble. Naalarma naman si Zack sa loob pagkarinig ng putok. Nagmamadali itong lumabas ng kwartong kinalalagyan. Nakasalubong pa ni Zack ang nagmamadaling tauhan papasok sa pintuan. Boss, lalaki ang dumating. Ano? Sino? Kasama ba niya si Ayani? Ngit-ngit na tanong ni Zack. Hindi talaga tumupad sa usapan niyang babaeng yun. Mag-isa lang, boss. Tugon ng lalaking humihingal pa at namumutla sa takot. Pwes, hanapin mo't iharap sa akin kung sino ang lalaking gustong makialam. Pahihirapan ko siya katulad ng ginawa ko sa ama ni Ayani. Sigaw ni Zack. Pero nagulat ang 2 nang biglang sumulpot si Marco sa kanilang harapan. Ito pala ang lalaking yun. Mabilis na itinutok ng tauhan ni Zack ang baril kay Marco. Pero isang sipa lang ng lalaki, talsik sa paderang baril na nakatutok dito. Pangalawang sipa ni Marco, bulagta ang tauhan ni Zack. Nagngingit-ngit si Zack sa matinding galit habang tinatawag ang isa pang tauhan pero walang lumalabas. Kung ganun pinatulog na rin ito ni Marco. Hindi ka marunong tumupad sa usapan. Tinalo na kita noong una. Tingin mo hahayaan kitang mahawakan mo pa si Ayani? Galit na sabi ni Marco. Ano bang pakailan mo kay Ayani ha? Asawa ko siya, ako lang ang may karapatan sa kanya. Labas ang litid sa leeg ni Zack nang ito ay sumigaw. Dahil ako ang ama ng triplets, higit ako may karapatan sa mag-iina ko kaysa sayo na bahagang buntot at mahihina lang ang kaya. Duwag ka, Zack. Katulad ka rin ng ama mo. Nanlaki ang mga mata ni Zack pagkarinig sa nabanggit ni Marco. Matagal itong natigilan. Kung ganun ikaw ang pumatay sa ama ko? Ikaw? Sigaw nitong sumugod ng suntok sa kanya na puno ng galit ang mga mata. Pinaulanan siya ng suntok ni Zack. Ang tagal kitang hinanap. Papatayin kitang hayop ka. Gigil na gigil itong matamaan siya pero lahat iyon sinalo ni Marco. Wala naman siyang balak patayin si Zack. Gusto niya lang maranasan ito ang hirap na ipinaranas nito kay Ayani at sa ama ng babae. Kaya naman binalian niya ito ng buto sa magkabilang kamay. Oras na pakailanganan mo pa si Ayani or kahit sino sa mga mahal ko, tutuluyan na kita. May pagbabanta ang boses ni Marco. Naguhumiyaw ito sa matinding sakit. Para kay Marco, kulang pa ang ginawa niyang iyon kumpara sa ginawa nito kay Ayani. Dinig niya ang paghingi nito ng tawad sa kanya sa pag-aakalang wawakasan niya ang buhay ng lalaki pero hindi niya ito pinansin at tinungo ang silid na kinaroroonan ng ama ni Ayani. Nakagapos ang matanda, puno ng pasa ang braso at may dugo pa sa ulo. Hinang-hina ito ng kalagan niya. Sino ka? Paos at halos wala ng lakas ang boses. Tsaka na po tayo mag-usap, basta ililigtas kita. Dadalhin ko kayo sa hospital.
Pagkasabi ay mabilis na tinungo ang labasan. Hindi niya na pinansin ang naguhumiyaw pa ring si Zack ng kanyang madaanan. Kung kanina, humingi ito ng tawad, ngayon naman, humihingi ito ng tulong sa kanya. Pero tila walang narinig si Marco na tuluyang inilabas sa lungga na iyon ng matanda. Tinakbo niya patungo ang kalsada upang maisakay na ito patungong hospital. Samantala si Ayani naman, hindi na kinaya ang pagod at tuluyang napahinto sa paglalakad. Wala na siyang naririnig na kung ano sa kanyang paligid, kundi ang pag-angil ng naiirita niyang anak dahil pawisan na rin ang mga ito. Nasaan na ba siya? Hindi niya naalintanang tuluyan siyang nakalayo sa bahay na hindi pa man niya kabisado ang lugar. Ang ikinatatakot niya kapag nasundan pa sila rito ng kanyang mga anak. Ibinaba niya ang mga anak at napasalampak siya ng upo. May naisip siyang puntahan ngayon na pwede nilang pagtaguan, kina Aling Loretta. Doon na muna sila magpapalipas ng gabi. Dasal niya na sana, ligtas ang kanyang ama, na sana natalo ni Marco si Zack. Takang-taka naman si Roland pagdating sa bahay na hindi nadatna ng mag-iina. Sira ang pinto na dinaan sa dahas dahil wasak ang doorknob. Pinasok ng kalaban ng bahay dahil nagulo ang mga gamit sa loob. Agad hinalughog ni Roland ang buong lugar, maging sa likod, pero hindi niya nakita ang mga ito. Walang bakas na nasa bahay na iyon ng mga bata at si Ayani. Mabilis niyang tinawagan ng amo para tingnan sa monitor kung nakuha ba ng kalaban sina Ayani. Sa pagkakataong iyon, abala si Marco sa pakikipag-usap sa doktor na sumuri sa ama ng babae. Nakatulog kaagad ang matanda ng malapatan ng gamot. Tsaka lang din ito nakapagpahinga. Labis-labis itong nagpasalamat sa kanya dahil hindi na nga raw nito inakala na bubuhayin pa ito ni Zack. Paglabas ni Marco sa opisina ng doktor, tsaka pa niya napansin ang ilang miss call ni Roland na agad nag-callback. Sir, si Ayani at ang mga bata nawawala. Winarak nila ang pinto. Pagbabalita ni Roland nang sagutin nito ang tawag niya. Napatiimbagang siya. Walang ibang gagawa noon kundi ang kanyang tiyuhin. Naikuyom niya ang kanyang kamao sa galit. Roland, puntahan mo ako dito sa hospital. Bantayan mo ang ama ni Ayani. Ako nang bahala sa mag-iina ko. Sabi niya kay Roland na agad ipinadala ang address tsaka nagmamadaling lumabas ng hospital. Sumakay siya ng taxi patungo mismo sa kanyang tiyuhin. Galit na galit niyang sinugod ang bahay nito. Sa may gate pa lang, 3 tauhan ni Demetrius ang napagbuntunan niya ng galit matapos siyang tutukan ng baril. Kung hindi pa lumabas ang tiyuhin, baka hindi lang 3 tauhan nito ang pinatulog niya. Ilabas mo ang mag-ina ko dito. Kung ayaw mong magkasakitan tayo. Sigaw ni Marco na galit. Anong mag-ina? Gulat naman itong tanong. Si Ayani at ang triplets. Mag-iina ko sila. Anak ko ang triplets. Kaya oras na sinaktan mo isa man sa kanila, hindi ako mangingiming kalabanin kayo. Seryoso at galit pa rin si Marco. Natigilan si Demetrius na nakatitig sa kanya. Totoo ba ang sinasabi mo? Paanong nangyari? Ilabas mo ang mag-ina ko. Hindi ko kailangan magpaliwanag sa'yo dito. Alam kong ikaw ang sumugod sa bahay. Hindi na nagpaawat si Marco na pumasok sa loob upang halughugin ang bahay ng tiyuhin. Pero wala dito ang mag-iina mo. Oo, aaminin kong binala ko silang kunin upang ilayo sa'yo, Marco. Dahil ayaw kitang mapahamak. Pero dumating kami na wala sila. Hindi ko alam na mag-ina mo sila, Marco. Paanong nangyari to? Napatanga pa si Marco at agad kinalikot ang cellphone upang tingnan sa monitor kung nasaan ang kanyang mag-ina. Nang makitang nakatakas ito at dumaan sa likod ng kanyang bahay, nagmamadali siyang tumalikod. Marco, patawarin mo ko, hindi ko alam. Wala akong balak na saktan sila. Ang balak ko'y ilayo sa iyo ang mga ito. Ayokong magkagalit tayo, Marco. Pag-usapan natin to, Marco. Humihiyaw si Demetrius habang sinusundan ng pamangkin palabas ng bahay. Ngunit hindi na nito pinakinggan pa ang lalaki. Bagkos ay sumakay ito sa isang kotse ng tiyuhin na nakaparada sa garahe at pinaharurot palabas. Kasalukuyan niyang tinatawagan si Ayani habang mabilis na pinaharurot ang sasakyan. Sa pagkakataong iyon naman, tinutumbok ng mag-iina ang kahabaan ng kalsada habang nag-aantay ng masasakyan. Pinaglakad na ni Ayani ang 2 anak na hawak ngayon sa magkabilang kamay at karga naman ang isa pang anak. Pakiramdam niya kasi wala na siyang lakas pa. Nananakit ang kanyang katawan sa bigat ng 3. Nauubos na ang lakas niya.
Naaawa siya sa mga anak dahil para bang walang katiwasayan ng buhay nila. Simula nang maikasal kay Zack, pakiramdam ni Ayani, naging miserable ang kanyang buhay. Tuloy na dadamay ang kanyang mga anak na walang kinalaman sa nagawa niyang kasalanan sa nakaraan. Mga anak, patawarin niyo si Mami. Usal niya sa tatlo pero nakatingala lamang ang mga ito sa kanya. Maya-maya, tumunog ang kanyang cellphone. Ipinagpasalamat niyang kasamang naisukbit sa kanyang balikat ang bag niya. Pagkakita sa numero ni Marco, napaluha siya. Marco? Pagod niyang usal na naiiyak dahil sa pag-aalala na maabutan sila ng kaaway. Ayani, ligtas na ang ama mo. Nasaan kayo ng mga bata? Puno ng pag-aalala ang boses ni Marco sa kabilang linya. Nang marinig na ligtas ang kanyang ama, napaiyak siya. Salamat Marco sa pagligtas mo kay Papa. Maraming salamat. Pupuntahan kita. Nasaan kayo ng mga bata? Napalinga-linga naman si Ayani sa kanilang paligid habang sinasabi kay Marco kung nasaan sila. Pupunta na ako. Huwag kayong aalis dyan, okay? Ani Marco at pinaharurot ng mabilis ang sasakyan upang tunguhin na ang kanyang mag-iina. Si Ayani naman ay nakahinga na ng maluwag pagkarinig na pupuntahan na sila ni Marco. Yakap niya na ang kanyang triplets habang hinihintay ang pagdating ni Marco. Wala pang kalahating oras, dumating na nga ang sinasakyan ni Marco. Nakita niya ang kanyang mag-ina. Mabilis na umibis ng sasakyan si Marco at patakbong niyakap ang kanyang mga anak. Marco, maraming salamat. Umiiyak na wika ni Ayani. Pakiramdam niya ngayon, ligtas na sila mula sa kalaban. Na para bang kapag nasa tabi na si Marco, walang pwedeng gumalaw sa kanilang mag-iina. Huwag ka nang umiyak. Nandito na ako. Uwi na tayo. Pinahid ni Marco ang luha ni Ayani habang yakap. Tulad niya, napapaiyak din ang mga bata. Kinarga na ito ni Marco, tsaka sila sumakay sa kotse. Habang pauwi, sinabi ni Marco kay Ayani kung sino ang nagtangkang iyon sa buhay nilang mag-iina. Walang iba kundi ang tito nitong si Demetrius na nakakaalam na asawa siya ni Zack. Ngayon ay okay na rin matapos malaman na kadugo din pala ni Demetrius sa mga bata. Katunayan, humingi na nga ito ng tawad kay Marco. At lubos na ipinagpapasalamat ni Ayani kay Marco na ligtas na ang kanyang ama mula sa kamay ng malupit na si Zack. Sa nangyari kay Zack, pinadala ito ng ina sa ibang bansa para lamang mapatignan sa magagaling na doktor at mapagaling ang na-dislocate nitong buto. Walang sinabi si Zack kung sino ang may gawa noon. Dahil sa pagkakataong iyon, pinagsisisihan na rin niya ang kanyang mga nagawa kay Ayani. Ngayong tuluyan itong nawala sa kanya, ngayon niya lang na-realize na mahal niya ang babae at kaya ganito siya kasama dahil takot siyang mawala ito sa kanyang buhay. Hindi deserve ni Ayani ang katulad niyang lalaki. Maraming beses niya itong sinaktan physically na hindi dapat dahil sila ay mag-asawa. At kaya nangyari sa kanya ito dahil pinarusahan siya ng Diyos sa pagiging malupit niya. Nangako siya sa kanyang sarili na kapag gumaling, hihingi siya ng tawad kay Ayani para na rin sa ikatatahimik nilang dalawa. Hahayaan niya itong maging masaya sa taong tunay na makapagpapasaya sa babae. Sana bigyan siya ng pagkakataon nitong mapatawad nito. 3 araw na natili ang ama ni Ayani sa hospital bago ito nailabas. Tuwang-tuwa ang matanda pagkakita sa anak nitong si Ayani nang madatnan sa bahay. Si Roland kasi ang sumundo sa matanda. Papa, masaya akong makita kayo. Agad yumakap si Ayani sa namiss niyang ama. Gustuhin man niyang dumalo sa hospital, hindi niya maiwan ng 3 bata. Sa ngayon, nakabalik na sila ni Marco sa Maynila, dito sa unang bahay na pinagdalhan nito sa kanila noong una. Wala naman na ring banta ang buhay nilang mag-ina dahil nakausap na rin niya ang tiyuhin nito at humingi ng tawad sa kanya maging kay Marco na agad namang pinatawad ng lalaki. Namiss din kita anak at itong mga apo ko. Matapos siyang yakapin ng kanyang ama, pinagdiskitahan nito ang mga apo na nasa veranda at naglalaro ng habulan. Anak, gusto ko makausap si Marco at magpasalamat sa kanya. Sige pa, pero nasa office pa si Marco. Gabi mo pa siyang makakausap. Halika, tumuli kayo para makapagpahinga. Ano nga palang gusto niyong kainin? Magpapaluto ako kay Manang. Habang papasok sa loob, wika niya sa ama. Siya na rin ang nagdala ng ilang gamit nito papasok. Iniwan niya lang ang mga bata sa labas na naglalaro kasama si Yaya Elma. Si Roland naman,
Dumiretso sa office ni Marco dahil kailangan ito ng lalaki. Salamat anak, busog pa naman ako. Kamusta ka na, kayo ng mga bata? Habang patungo sa magiging kwarto nito ay tanong ng kanyang ama. Masaya ako kay Marco. Yung sayang hindi ko naramdaman kay Zack, kundi puro pasakit. Mahal na mahal ko siya at sobrang mahal niya din ako. Walang-wala sa pagmamahal na sinasabi sa akin ni Zack. Halos maiyak siya nang sabihin iyon sa kanyang ama. Anak, mas higit akong masaya ngayon dahil sa wakas, natagpuan mo ang lalaking mapagkakatiwalaan ko. Noong halos patayin ako ni Zack, ang laki ng pagsisisi kung nagpakasal ka sa kanya. Takot na takot ako para sa iyo at sa mga apo ko. Kaya salamat kay Marco. Utang ko sa kanya ang buhay ko. Muling sabi ng kanyang ama at nakita niya ang pamumula ng mga mata nito dahil sa luha. Mahigpit niyang niyakap ang kanyang ama dahil na-imagine niya ang takot nito habang sinasaktan ni Zack. Walang kapatawaran ang ginawa nito sa kanyang ama. Sa isip niya ngayon, habang buhay niyang kasusuklaman si Zack, at sana lang hindi na mag-cross pa ang landas nilang dalawa. Matapos nilang mag-usap ng kanyang ama, hinayaan niya na itong makapagpahinga. Saktong palabas siya ng silid nang marinig sa silid ang pag-ring ng kanyang cellphone. Katabi lang kasi noon ang kwarto nila ng mga bata. Sa kabilang kwarto naman ay kay Marco at sa likod nito kay Roland, katabi sa mga maid. Marco, napatawag ka. Bagaman hindi nakikita ang lalaki, kusa siyang napapangiti. Iba ang saya niya kapag si Marco ang kanyang kausap. Halos kadarating lang ni Roland. Mabuti at nakalabas na si Papa. Kinilig siya sa sinabi ni Marco. Hindi pa man sila kasal. Ama na rin nito kung ituring ang kanyang papa. Salamat Marco ha. Actually, emotional pa si Papa kanina. Gusto kanyang makausap. Yes love. Naka 3 points ako kay Papa sa pagligtas ko sa kanya. Tsaka sa'yo, 100 points. Sabi nitong tuwang-tuwa at dinig niya ang maharot nitong tawa. Sa totoo lang ay nagulat siya kay Marco. Seryoso kasi itong tao, pero may ugali din pala itong ganun. Sa bagay ay hindi pa nila nakilala ng lubusan ng isa't isa. Pero ramdam niyang mahal niya ito't hindi lang dahil si Marco ang ama ng triplets, kundi dahil si Marco ang nagparamdam sa kanya ng tunay na pagmamahal. Basta mahirap ipaliwanag, pero sa dami ng nangyari sa kanila ni Marco, dito nito napatunayan na mahal siya ng lalaki. Yun bang handa nitong isugal ang buhay para sa kanya. I love you Marco. Emosyonal niyang tugon sa sinabi ng lalaki. Napatikhim ito at saka sumeryoso. Mas mahal kita Ayani, kayo ng mga anak natin. At handa akong gawin ang lahat para sa inyo, pangako. Ramdam ni Ayani ang pag-iinit ng kanyang magkabilang mga mata. Tanging pasasalamat lamang ang naitugon niya nang dumating ito sa kanyang buhay. Dahil kung hindi, baka patuloy ang kalbaryo ng buhay niya ngayon sa kamay ni Zack. Bago nagpaalam si Marco, sinabi nitong maagang uuwi. Pero heto't 9:00 na, tulog na pati ang mga anak, wala pa ang lalaki. Kinakabahan tuloy siya na baka may masamang mangyari sa lalaki. Hindi siya mapalagay na pabalik-balik sa labas upang silipin ng lalaki. Hawak niya ang cellphone habang tinatawagan si Marco. Yes love, pauwi na ako. Late ng kaunti. May emergency lang kina Roland. Dinala sa hospital ang kapatid niya. Nakahinga siya nang marinig ang boses ng lalaki. Natroma na kasi talaga siya sa daming pinagdaanan nila ni Marco. Kung pwede nga lang na hindi na ito mawali pa sa kanila ng mga bata. Pasensya ka na, nag-alala lang ako sa'yo. Sabi niya nang saktong may nag-buzzer. Salamat sa pag-aalala, nasa bahay na ako. Dali-dali niyang binuksan ang gate. Nagtaka pa siya na si Marco lang ang bumaba ng kotse. Naiwan si Roland sa hospital. Bukas na lang siya mag-duty. Paliwanag nito at agad siyang niyakap. Ganoon ang ginawa niya sa lalaki. Parang ang tagal ng buong maghapon na hindi ito nakita. Hindi katulad noon kapag umuwi si Zack galing sa trabaho. Gusto na lamang niyang magtago. Kumain ka na ba? Ipaghahain kita. Tanong niya habang ito ay yakap. Nagangat ito ng muka tsaka siya'y tinitigan. At dahil matangkad si Marco, nakatingala siya rito. Sa halip na tumugon, siniil siya nito ng halik sa labi. Bago niya naramdaman na umangat siya sa kinatatayuan niya. Buhat-buhat na pala siya nito papasok sa loob ng bahay.
habang mas pinalalalim pa ni Marco ang maalab nitong halik sa kanya. Para siyang inilutang sa alapaap, bigla ay bumalik sa kanyang balintataw ang isang alaala 3 taon na ang nakalipas. "Daddy, Mommy!" Malalakas na katok ang gumising kay Ayani sa umagang iyon kaya napabalikwas siya ng bangon. Tsaka niya lang napansin na wala siyang kahit na anumang suot. Napatingin siya sa gwapong lalaking nasa kanyang tabi at naalala niya kung saan sila humantong kagabi. Sa isang napakagandang paraiso na silang dalawa lang ang nandoon. Sa alaalang iyon, napangiti pa siya ng matamis. Muli ay narinig niya ang katok mula sa labas ng pintuan at magkasabay na sigaw ng boses ni Zain at ni Akien. Madali niyang nahila ang kumot at binalot sa kanyang katawan. Sinubukan niyang tumayo nang kabigin siya ng mabigat na braso ni Marco pahiga sa tabi nito at pinuluputan. Nagising din pala ito sa ingay. "Marco, nasa labas ang mga anak natin." Saad niya na tinanggal ang braso at hita nitong nakapalupot sa kanya. "Don't worry, nandiyan naman si Yaya Elma." Pagkasabi nito, siniil siya ng halik sa labi. Hindi naman siya nakapagprotesta nang isiksik siya nito sa mainit na katawan ng lalaki. Natigil na rin kalaunan ng kalampag sa labas kaya marahil wala na doon ang mga bata. Pati atensyon niya nabaling na kay Marco. Napakahirap tanggihan ng halik nito. Para bang iyon ang kanyang first time. Matagal silang magkayakap habang pinaplano ang pagpapakasal pero kailangan niyang mag-file ng annulment para sa kanila ni Zack. Sa ibang bansa nila iyon ipaprocess dahil wala naman sa Pinas at umaabot ng 2 taon. Sa totoo lang, hindi pa sila legal magsama ni Marco dahil pwede silang kasuhan ni Zack lalo at kasal pa sila ng dating asawa. Pero sakali man, kakasuhan niya rin ito dahil may mga larawan siyang may ibang kasama sa hotel ang lalaki. Hindi na siya magpapatalo pa kay Zack sa susunod. "Good morning, ma'am. Good morning, sir." Bati ni Yaya Elma paglabas nila sa kwarto ni Marco. Nadatna nila ito sa kusina kasama si Manang. Ngiti lang ang sinagot ng dalawa kay Yaya Elma. Kasalukuyang kumakain ang kanyang mga anak at naroon din ang kanyang ama na nagkakape. "Mommy, Daddy!" Mabilis na tumayo ang mga bata at sumalubong sa kanilang dalawa para humalik at yumakap. Ang kanyang ama naman, emosyonal na nagpasalamat kay Marco dahil sa pagkakaligtas nito mula sa kamay ni Zack. "Walang anuman. Basta para sa mahal ko pa." Hindi na nag-alangan na hawakan ni Marco ang palad ni Ayani at dalhin sa labi. "Marco, masaya ako't panatag na dahil nandyan ka para sa anak at mga apo ko. Matanda na ako't bilang na lang ang araw ko dito sa mundo. Salamat sa pagmamahal mo sa kanila." Hindi nakatiis si Marco na nilapitan pa ang matanda na nangakong mas lalo pang mamahalin ng mag-ina nito at syempre matagal pa silang magsasama-sama. "Wag po kayong masyadong magmadali pa. Hindi pa nga kayo nagkaka-love life." Pabiro ni Marco sa seryosong biyanan-to-be na pasimpleng kinindatan si Ayani. Napangiti naman ng babaeng kasalukuyang inaasikaso ang mga anak sa pagkain. Hindi masabi ni Marco na nag-advance na siya kagabi ng honeymoon sa anak nito. Hindi na kasi siya makapaghintay na maipadama sa babae ang pagmamahal niya. Natawa naman ang matanda sa biro ni Marco. "Nako, hindi ko na kailangan magka-love life, Marco, sa tanda kong ito." Natatawang wika ng matanda. Pati ang dalawang katulong na naroon, natatawa din sa kalokohan ni Marco. Ang mga bata na wala pang muwang, napapahagik-gik din dahil sa malutong na tawa ng kanilang lolo. Matapos mag-almusal ay naghanda ng pumasok sa office si Marco. Sakto namang dumating na rin si Roland kaya ito na ang nagmaneho. Karga nito ang 2 anak palabas. Si Zain ay nakasunod sa ama. Magpapaalam lang naman ito kay Marco. "Bye love, uwi ako ng maaga." Matapos siyang halikan sa labi, nagkiss din ito sa 3 anak. "Mag-iingat ka, Marco." Pahabol niya ng pasakay na ito sa kotse. "Bye, Daddy." Matapos kumuway ang 3 sa ama, nagsimula ng maghabulan ng mga ito. Sa loob ng 2 taong pag-aantay ni na Marco at Ayani sa annulment paper para sa tuluyang paglaya niya kay Zack, ay wala naman silang naging banta na muli sa buhay. Bagaman hindi pa sila kasal, umaakto na siyang asawa ni Marco na pinagsisilbihan ito. Para sa kanila ni Marco, hindi kailangan ng kapirasong papel para mapatunayan kung gaano mo kamahal ang isang tao.
Hindi rin nasusukat sa pagpapakasal ang tibay ng pagmamahalan nyo sa isa't isa. Dahil sa totoo lang, hindi nila iyon kailangang dalawa. Dahil nasa puso na nila ang pagmamahalan na wala nang makahihigit pa. Kapag kasama niya si Marco, ayaw niya nang mawala pa ito sa kanyang tabi. Nakakamiss yung pagmamahal nitong ipinapadama sa kanya at sa mga anak niya. Pero sa kabila nito, gusto pa rin nilang maging legal na mag-asawa dahil kasabay nito ang isusunod na apelyido ni Marco sa 3 mga anak. Nabalitaan kong bumalik na mula sa US si Zach. Ito na siguro yung time na hinihintay natin, sweetie. Masuyong sabi sa kanya ni Marco isang gabi habang ito ay nagbibihis. Nabalitaan niya rin ang pagbabalik ni Zach kasama ang ina nito at ang karelasyon na si Sheila, kasunod ng pagdating ng inaantay nilang annulment paper. Talagang mahal ng babae si Zach dahil todo suporta ito. Hangad niyang nagbago na ang lalaki't hindi na ito katulad ng dati. Makikipagkita ko sa kanya, Marco, para papirmahan ng annulment. Habang iniaabot ang pagbibihisang damit nito ay wika niya. Hindi kita hayaang lumakad mag-isa, Ayani. Kasama mo ko. Baka lalong hindi niya pirmahan kapag nakita ka. Wala ka yatang tiwala sa akin. Nakita mo to? Mayabang nitong itinaas ang braso. Inirapan niya ang lalaki. Marco, ayoko na ng gulo. Bago tayo ikasal, gusto ko ng peace of mind. Ayaw kong may iniisip akong taong galit pa sa akin or may sama ng loob. Nais kong maging malaya ng tuluyan sa kanya. Kaya please, Marco, hayaan mo kong gawin itong mag-isa, okay? Nagbibiro lang ako, love. Masuyo siyang nitong nilapitan at niyakap. Okay, sasamahan kita pero hindi ako magpapakita kay Zach. Promise, hahayaan ko kayo makapag-usap. Pero hindi kita hayaang pumuntang mag-isa. Wala akong tiwala sa kanya. Hinalik-halikan pa siya nito sa leeg. Hindi na siya tumanggi. Tsak hindi naman siya hayaan itong makipagkita kay Zach ng mag-isa lamang. Naging successful ang pag-uusap ni Ayani at Zach nang makipagkita siya rito. Isang tawag niya lang sa lalaki, pumayag agad ito na makipagkita sa kanya. Sa isang mataong lugar sila nagkita at kasama niya si Marco na nagpaiwan sa loob ng kotse. Naroon na rin si Zach sa meeting place nila. Alanganing nakatingin sa kanya. Wala sa aura nito ang pagiging makapangyarihan at matapang. Katunayan, iginiya pa nga siya para umupo sa isang bench. Kamusta ka na at mga bata? Panimula nito sa mabait na boses nang siya ay makaupo. Okay ako, Zach. At ang triplets malalaki na sila. Ikaw, kamusta ka? Balik tanong niya, kahit kita namang malusog ito. Siguro maayos na rin ang mga brasong binali ni Marco dahil na igagalaw na nito ang mga iyon. Mabuti naman. Kasama mo ba si Marco? Nasa kotse, actually, Zach. Ito talaga ang sadya ko sa'yo. Hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa at iniabot ang hawak na divorce paper. Doon napatingin ng lalaki. Napalunok ito. Matagal na namin gustong magpakasal ni Marco. Inaantay lang kitang makausap tungkol dito. Gusto kong makausap si Marco. Sabi nitong inabot iyon at pinasadahan ng tingin. Napakurap siya. Don't worry, makikipagayos lang ako sa kanya. Pahabol nito nang makitang nag-iba ang reaksyon niya sa mga mata. Nakahinga ng maluwag at ngumiti. Ito na mismo ang lumapit sa nakaparadang sasakyan kung nasaan si Marco. Sinundan niya ito ng tingin. Tanaw niyang bumaba si Marco. Pagkakita nito kay Zach, napapalapit sa kinaroroonan ng lalaki. Tahimik lang si Ayani na pinagmamasdan ang dalawa na nag-uusap ng seryoso. Hindi nagtagal, nagkamay ang mga ito't kapo na nakangiti palapit sa kanya. Sabi pa ni Zach, bago pinirmahan ng annulment paper, hangad nito ang kaligayahan niyang hindi nito naibigay sa kanya noong sila pa ang mag-asawa. Bakit daw sa huli na nito na-realize ang mga kasalanan? Kailangan pa muna nitong mabalian ang kamay ni Marco para lang mapagtanto na kaya tayo binigyan ng Diyos ng mga iyon upang gamitin sa mabuting paraan, hindi para manakit ng kapwa. At sinabi niya rin kay Zach ngayong nagbago na ito ay mas magiging makabuluhan na ang buhay ng lalaki kasama ang babaeng hindi ito sinukuan. Sa pagkakataong iyon, hindi lang sila ni Zach ang nagkaayos, kundi pati na rin si Marco at si Zach at ipinagpapasalamat niya iyon ng sobra. Dahil panatag na ng lubusan ang kanilang mga kalooban. Pagkatapos nilang magkaayos ni na Zach, inasikaso na rin nilang dalawa ang kanilang pagpapakasal na tumagal lang naman ng 1 buwan. At heto sa wakas,
Makikitang naglalakad si Ayani sa aisle, suot ang pinakasimpleng trahe de boda. Kasabay niya ang ama na siyang naghatid sa kanya patungo sa napakagwapong groom na si Marco Altamonte na naka-white bow tie. Naiiyak pa siya ng kawayan nito, saktong papasok siya sa loob ng simbahan. Taon din ang binilang nila bago makapagpakasal kaya napaka-espesyal ng araw na iyon. Ang lahat ng mga naroon, kapwa masaya para sa kanila ni Marco, mga kaibigan, kakilala at mga taong naging malapit sa kanila. Talagang hindi nila ni Marco nakalimutan sina Aling Loretta at Mang Pipito. Isa ang mga ito sa tinulungan sila noon kaya sinuklian ng kabutihan ni Marco. Pinaayos ang maliit na bahay, binigyan ng pagkakakitaan at syempre naroon din ang tiyuhin ni Marco na tumayong magulang nito. Si Tito Demetrius na kinatatakutan niya noon pero may magandang puso naman pala. Binuwag na rin ito ang samahan na ayaw pamunuan ni Marco at nag-focus sa negosyo. Kaya marami na itong oras sa kanilang triplets sa tuwing dumadalaw sa kanila. Pagkatapos ng kanilang kasal, na tumagal lang naman ng 2 oras, tumuloy na sila sa venue. Doon inabot ng gabi at halos madaling araw na nga nang sila ay umuwi. Pagdating sa bahay, tulog na ang mga anak at ang goal nilang mag-asawa sa gabing yun, bumuong muli ng panibagong triplets. Para kay Ayani at Marco, ito na ang pinakamasayang sandali ng kanilang buhay. Yun bang wala ng pangamba at takot, yung purong kaligayahan na lang ang kapwa nasa kanilang mga puso ni Marco. At bago pa nga lumipat ng 1 pang taon, ay nagdadalang tao na nga si Ayani ng triplets. Kaya naman may panibagong blessings na naman na padating sa pamilyang Altamonte.